Hi! Magandang buhay! Welcome back! And tayo po ay nasa huling yugto na ng ating Macboard solution. So, it's Friday. Yes, naman. They call it Friday. It's the last day of the week and the last meeting na rin for our Macboard discussion. So, finally, ito po ay ating tutultukan na. So, later po, i-release na rin natin ang ating sama ng loob. So, nag-dock talaga ako ngayon para sa paglulok sa pakikiramay sa mga nasa, ano pa, nasaktan. Sa mga masasaktan. Sa mga susunod pa nating problems, no? As continuation kahapon. Ayan. Pero okay lang yun, guys. Again, forgive yourself, di ba? Like, magluksa lang tayo ng ilang araw, then bawi ulit. Kumbaga, lahat ng mga items na atin pong pinagkamalian, ang word ko, ay babawin naman natin, di ba? Sa susunod. Mas masakit yun, guys, pag yung mga bagay na nadali na tayo, naulit. Yun talaga, doon tayo dapat mas mag-ingat po, no? Baga naranasan nyo na yung sakit before, naranasan nyo na yung inis na magkamali doon sa simpleng bagay and then maulit. Parang hindi na tayo, parang bumalik tayo sa red flag. Alam, hindi ka bumabalik sa ex mo, ha? Tipong alam mong, nagkamali ka lang, babalik ka mo ba siya? Ano yan? Siya lang ba? Ang, dak sa mundo. Charis! Anyways, tayo po ay mag-share na ulit ang screen. So, ito na po ang ating continuation. Oo naman, kaya pa. Ilang days pa, guys? 40. Ngayon i-release yung average. Baka bukas pa, guys. Kasi both on-site and online yung ating pong askasuin. And medyo madumi-dumi. Nasa 400 kasi, di ba? Yung mga submissions na nakikita natin for our Macboard. So, baka tomorrow na yan may po-post. Pero later sisimulan naman na namin compute-in. Perfect. Per blocks. Okay, so again ha, meron pa guys tayo natitirang 40 days lagpas, isang buwan pa yan. Okay, and tayo po ay sa refresher mag-focus. Nga pala guys, yung inyong mga pangalan, no? Bawal po yung guys, baka makik natin kayo. Football. Yung inyong pangalan guys, should be your full name, di ba? Nakalagay naman po sa ating guideline. So may nakikita lang akong dito guys, kakaibang name. So please edit your name. Oo, baka tayo po ay guys, makapag-eviction night. Yan. Yes, sir. Okay. Okay ba? So anyways, nandito na tayo guys sa number 13. So 13 guys ay strema. So meron po tayo dito guys, mga allowable value for stress ng torsion, flexure, and shear. And ito pong beam na to guys ay cantilever na naka-3D nga lang kasi yung application ng load niya is sa magkaibang plane. So naging 3D tuloy excited niya. And take to tayo ng beses na rin po lumabas sa boards yung ganitong figure. So even last April lumabas din po yung figure na to pero iba lang yung loadings. Tama po ba yun? So yung sinare nyo sa akin ng review ata, no? So guys, mapapansin niyo po na yung in-orient natin yung refresher, di ba? Sabi natin pwedeng same figure pero may konting modification. So kahit naman i-modify na konti yun guys, if same naman siya ng topic, then doon lang din siya ikot guys. So pag ito nakita ng 3D na loadings po sa ating beam, edi loss pa rin yan guys para mas madali niyo pong makita ang mga bagay-bagay ba. Sige, drawing natin muna si situation 13. So pwede tayong tumingin muna guys dito siguro. No, tingin tayo dyan, sabihin natin ito yung X, ito yung Y. So kung sa X ako titingin, nakikita natin guys yung gilid ng ating pong cantilever, di ba? So, parang ganito ang itsurahan. Per hooks. And then nakikita natin yung kahabaan ng ating pong load. No, visibility siya. So ang value po niyan guys ay 1.5 kN per meter. And then yung point load, nakikita lang natin sa dulo guys. So parang ganito ang itsurahan na after hindi bigay yung value. Okay, and then meron tayo ditong makikita na L1. Tama, Chi? Ayan, so nakagilid yung ating pong cross-section, nakatagilid siya guys. So ito yung isang line of sight na makikita natin along X. So LOS, okay, along X. And then meron din tayong LOS guys, along Y naman. So sabihin natin ito nga pinsinet kong Y. So ano may visible dyan? So visible na yung pinaka-muka o yung pinaka-cross-section ng ating beam, which is circular lang naman, solid. Tapos nandito yung support niya, no? Nakikita rin natin. Ganon, okay? And then yung point load, saan natin nakikita mga anti-Marcy? Sa may bandang gilid, sa may kanan niya, di ba? From here, measured L2. Nakikita po natin yung application ng point load P. Okay, and then meron din tayo dito guys, uniform load, pero ang nakikita lang natin sa kanya parang yung pinakakahabaan. Kasi yung length niya guys, nakatago. No? So yung parang yung harap lang yung nakikita natin. Intensity niya, W pa rin naman. Okay? Sa other perspective lang tayo nakasilid. Pati naman, Chi. Ayan, tapos pwede mag-solve guys, number 27. For example, apat pa rin yun. Mag-solve tayo ng mga reaction. So, tawagin ko itong A na lang. So, at point A, guys, what will be the reaction here? Anong uri ng moment yung makikreate mo pag dito tayo nakatingin? Ayan, tingnan nyo sa POV. Is it a torsion or a bending moment? Kung magkakaroon man ako ng moment dito, guys, anong uri ng moment yan sa may fixed support? Bending. Tama? Kasi nakita natin nakatagilid yung cross-section. Tama? So, kung meron ng moment dyan, it will be a bending moment. And ano yung bending moment na yun, guys? That is what? Ipapapa naman yan, guys. Pwede nyo lagyan ng negative P multiplied by L1. Perfection. Ito pala may value, no? So, si L2 ay 0.4. Now, dito naman, guys, pag dito kayo sumilip, meron ding reaction dyan sa may fixed support, pero anong uri naman ng rotation yung nire-resist niya? So, dahil kita niyo po yung cross-section, parallel tayo doon, then this will be a torsion naman. Tama, Chi? So, torsion dyan is, nga pala, hindi lang pala P yung iikot dito guys, no? Meron pa tayong uniform load, so pwede ko lang i-include yun, so 1.5. Yung negative sign, ano lang naman, sign convention, so pwede natin i-factor out na lang yun.
Ayan. Okay, so additive naman yung kanilang movement dahil parehas po silang downward, no? So lagay ko na lang yung direction nila dito guys sa gilid. So sila po ay downward movement. Okay, si torsion naman guys is basically P multiplied by 0.4. What else aside from the torsion, ano pa po yung nire-resist ng ating fixed support? Hindi ba't yung shear? Ayan. So may shear din dyan guys, naparehas lang naman ng value. So ang shear po is by taking summation forces vertical, so that will be W multiplied by L1 and then plus P din. So parehas din naman pababayan, pinag-plus ko na lang. Okay lang ba yun? Ito rin dito no? Pag tumingin ka sa may along Y, dalawang load din naman yung vertical dyan, so meaning yun din yung i-resist ng support. So yun lang naman, para at least tayo po ay tuloy-tuloy na pag sinolve natin itong 37, 38, at 39. So let's start with 37. So okay ba tayo guys sa mga napupunan nating anes? Mga reaction, meron ba kayo mga question muna? Like kung ano ba yung nangyari or may mga mali na pa kayo dyan. Kasi kung dyan pa lang may mali na, edi yung stress natin, wala na rin may tatama kasi madadamay siya. Okay po, di ba isama sa second figure yung W. Kasama naman siya guys, ito siya Yan ang nakagilid. Kung baga sa ruler, pakaba, titigan dito sa isang side. Imagine na L1. Okay? So ayun, may L1 po. Ano may L1? May value ng L1. Okay lang yan guys, nagbabago mo si L1 kaya hindi ko muna nilagay. May 2 meters, may 3 meters, meron din namang nawawala. No? Kaya general na lang. Okay lang ba yun? Even yung P rin nagbabago-bago ng value. So, hindi ko na nalagyan, ha? So, okay na ba dyan, guys? In general, ha? So, 37 na tayo. So, sabi nga dito, ano daw yung required shaft diameter such that allowable torsional shear stress should not be exceeded. When P is 20 and then L1 is 2. So, isa-substitute ko na yun. And since torsion po ang ating pinag-uusapan, so torsion. So, based on torsion. And isa-solve ko na, guys, yung torsion kung meron man. Or pwede rin naman diretso na. Pero kung sa-solve, wala namang problema. Okay, so P natin is 20 kilonewtons multiplied by 0.4 meters. So, ilan muna yung torsion nyo, guys? So, 8 kilonewton meter. And then mag-allowable equal to the actual na ako mga antimaloy. So allowable ko po di ba is what? So TR over J ko no? For torsion. Pag naman ano yan guys, tinignan natin. So torsional stress allowable is 75. And then TR over J, anti ko po ay 8 million. Ang R natin, solid shape naman yan. So ang dimension nito is diameter D. Actually yung nawawala. So yung pinaka-radius niyan guys will be D over 2. So D over 2. And then pi over 4. Tapos pi over 32 pala for J. And then diameter is 4. So that will be your working equation guys no, for this problem. How much is the diameter? Or for this question. So kita naman dyan sa item analysis guys na meron po tayong less than 50%. So saan kayo possible nagkamali guys? Doon ba sa torsion o doon sa stress? Check nyo mabuti sa inyong mga solution. Saan kayo nadali hey? Doon ba sa reaction? Kasi ito guys pang statics no? Kasi reaction lang naman ng support. Or dito na pagdating sa stress computation. Like tulad nito, ito typical error yung sa polar moment. Nagkakamali ng denominator. Possible. Okay? So diameter is approximately 82 mm. Malinaw etche. Okay, sige, number 38. So 38 guys, based on flexure naman. Based on flexure. So based on flexure tayo, saan tayo titingin ng reaction guys? Syempre, ito naman. Si bending moment. Okay, so sulat natin yan. Or check natin baka may given na. So required length no? So si L1 mismo yung nawawala. Okay, tapos hinahanap po natin dyan yung length. When the diameter is 120. So given po, ha? Dito kasi yung given P is 20. L1 is 2 meters. Yan, hindi naman siya nakapekto yung 2 meters sa torsion. So dito tayo sa 38 guys, based on flexure. Ang given sa atin ay diameter na 120. And force P na 3 kilonewtons. Pwede natin simulan guys kasi wala rin naman tayong bending moment dahil nawawala nga yung length. So allowable equal to the actual muna tayo. Rate allowable for flexure is ilan is 148. Ang actual ko po, anong actual natin? Ang actual for flexure ay MC over I. So moment unknown, bending moment unknown kasi nawawala nga pa yung L1. And then C is half ng diameter. And then moment of inertia for circular ay pi over 64. So 120 raised to 4. So ilan si moment M muna? So yung iba daw nagkamali dito sa pagkuha ng moment ni uniform load. Ayan. So yung typical pa rin guys na way ng pag-moment natin ng uniform load is that convert nyo na to point load din, lagyan ng lever arm. Which is half lang naman ng kanyang length. Ayun, perfect. So ilan po si moment based on flexure? 25.107. Tapos guys, kanina nakita naman na natin yung equation for bending moment. Pwede natin gamitin. Ito guys. So galing sa nabuko natin yung equation kanina, i-copy paste na naman. Kaya palitan na lang natin. So bending moment po ay 25.107. So L1 yung nawawala mga antimaloy ha. Okay, plus 3, again given yung 3 times L1. So we can solve L1 here how much? So isa sa mga importanteng value dyan guys is yung perspective nyo. No, mabuo nyo po yung reaction properly, ma-distinguish nyo yung bending moment sa torsion. Ayan, so iba na-intimidate daw sa figure kasi nga parang 3D hey. Iba naman sa J, nakalimot ng formula. Ayan, so yung mga inote nyo na, okay, kailangan nyo palang isulat ulit yung mga property ng ating iba't ibang shape. Mga typical shapes lang naman. Okay, so 4.12. So formula based naman yan guys, pwede nyo memorize pag moment of inertia, pi over 64. Pag polar moment, pi over 32 naman, okay? So this is in meters. Even yung polar moment, dinerive din natin before, di ba? As Ix plus Iy lang. Kaya para lang siyang doble ng moment of inertia. Okay? Mailahat, J. So number 38 po ay letter A. Pero dito guys, mukhang dalawa ang naging sagot. Ay, dalawa sagot. Yung iba 6.4. So medyo mababa po yung ating results for 38. 39 ganun din. Medyo kawig. 30% din. So determine the load P daw. Based naman guys, allowable shear stress. Ayun nga ate. O nga, bakit kaya lumabas yung letter B kanina guys at kayo nagkabali sa 38? Ayan. So may mga napagpalabas siguro ng letter B.
Pero ayun, mali siya guys. So 39 is based on shear naman. Pero ang uli ng shear to guys. So because flexure is involved, so ito po ay transverse shearing. So meron tayong hinahanap dito guys na load P. So ano muna tayo, allowable equal to the actual. And anong actual natin guys? dQ over IB. Or pwede rin, anes. Since solid circular to, pwede naman tayo mas maikli 4B over 3A. No? So exclusive lang yan for solid circular shape. Okay, so if isosolve yung V dyan, allowable ko po, check natin sa taas. So the allowable is 99 megapascal, and then 4V divided by 3 area. So pi over 4, given pa diameter, so may given dito guys, diameter daw po is 80. And then yung L1 niya is 3 meters naman. Okay, so 80 squared area lang naman. So shear muna, shear force. What is our shear force? So that our shear na solution kanina ay ma-solve. So nagkamali po yung sa number 38 sa paggamit ng moment of inertia. So possible lumabas pala yung nasa ibang choices. Ayun na nga. Okay, so T73 point, so many twos. So kilonewton yan, no? Or newtons lang? Kilonewton, so naka-divide na ng 1,000. And then kanina may na-create naman na tayo na reaction for shear. So pwede naman copy nyo. And then copy paste to. Para ma-solve na po yung P na nawawala. Okay, so ang shear ko po ay 373.22. 1.5 of L1, so may bagong value tayo, 3, and then plus P naman. How much is our P? Tsaka PP. Ito rin guys, meron ding ano dito. Hating sagot, A and B. Ito ata guys. Nasolve kita. Shake ka sa akin. Hindi ka ma-excite. Okay, so yung P73 baka lang sakali. Nakita agad sa choices. Kumikinang-kinang. So hindi po natin pwede isagot. Mali. Okay, so isosolve nyo pa kasi yung shear po is hindi lang siya due to the point load. Kundi meron din siyang uniform load. Kasi iba baka inisip, shear is equal naman sa point load. Siguro kung wala po yung uniform load, tama po yung nagiging sagot. Kaya lang kasi may uniform load na 1.5, diba? Intensity. Ayun, science. Okay, so the answer is how much? At napapalabas ko po yung 373. Ito guys, 373, yes. So the answer is, kahit naka-store yan, kasi baka naka-newtons naman yan yung gamit. Baka mamaya guys, ano kayo dito, naka-store na. So ibig sabihin, naka-thousands yan. So pag binawas nyo to, 4.5 lang kasi yan. Ay, tama, 4.5 yan. Tama, 4.5 yan eh. Edi walang difference yan. So dapat kung mag-store kayo, naka-divide sa 1,000, ha? Yun. O baka ganun din yung nangyari sa iba. Ginawa nga ito, kaya lang, magkaibang unit. Naka-newtons to, ito naka-kilonewton per meter. So hindi siya matchy-matchy. Okay so it should be in kilonewtons point 22. Para lumabas, ng 368.72 meter. Perfection, perfect. Pero hindi po perfect sa ating choice sa science. Pero yun na nga, you have to remind yourselves na wag pong shade lang shade, okay? Wag pong shade agad, may makita lang sa choices na nasa calculator, okay? Ayun. So anyways, that's it for number 30. Kaya yung ating results, no? Talagang kita-kita na. Ganun yung nangyari. Okay, excited kasi. Sige, number 14, check natin, baka naman makabawi tayo dito guys. Mabawian ng buhay. Mabawian ng hininga. Okay, number 14 po. So okay ata. Okay, majority naman siya pero hindi umabot sa kalahati. So question number 40 guys. Parang dito tayo dapat maging masaya. Kasi favorite natin mga question about tensile member or tensile load sa mga skill members natin based on gross area. Perfect na perfect. Ang maganda dyan, binigay pa nga guys ang allowable stress. So, hindi perfect tayo dito. So, mag-start tayo guys sa situation 14. Tapos guys, meron tayong number 14 na allowable equal to the actual. So, allowable nyo po guys na stress 0.6 Fy. Ano naman ang actual? Literal lang na force over the area. So, 0.6 po. Ano yung Fy natin mga anti-Mars 248? P divided by, ano yung area cross ko? So, ang area cross guys, makikita nyo naman dito, 11,000. Jollibee delivery charges. Pero each of the channel. Ilan yung channel? Dalawa. Ayun, so dalawang 11,032. Science. Okay, so yung iba po, nung kape umikot-ikot, yung nakita ko hindi nila nadodoble. Kaya gumagal na kape. Ay, nag-PP sign. Para maalala. Dalawa yan. Okay, so ilan po yung ating force P? Dalawa siya, kita-kita sa cross-section guys. Isa. So yan pa lang yung ating pong 11 piaw. May isa pa pala. Parang karamihan ba? Ito si Cara. Ito si Mia, di ba? O, di ba? Ganun siya guys. 2 in 1. Okay po, so yung 3,283.12. Ayun na nga. Ay, naman po guys, kilonewtons. Ito pa naman yung isa sa mga topics na pinapanalangin din natin lumabas, yung tension member. Huwag ka na makalimot kung dalawa yung member nyo guys. Multiply by 2. Okay po, naiintindihan. Okay, sige, number 41. Okay po, ano yan? So, pangatlo po, yung ating correct answer. Anong nangyari? Mapapakanta ka talaga guys. Okay, sige, 41. Naiiyak. Gawin muna natin yung equation kasi ito po ay based daw sa net area. So, kung net area guys, edi ito po ang gagamitin ko. 0.5 of FU. Wala ball equal to the actual. So, you have 0.5 of FU. And then after 2 guys, force P pa rin, pero effective area. Napag-usapan naman natin yan nung ating po review. Okay, na effective area ang gigamit for the net fracture, di ba? Net section fracture. Where our area effective po is equal to shear lag factor by area net. Buti na lang binigay naman si shear lag factor guys. So hindi naman problema pa sa equation o di sa table 2. Kasi meron naman na checker rule. So ano na lang po problemahin natin? Si area net. Tamachi. O kung area net guys, paano natin siya isosolve? So ang titingnan ko dito guys, pwede siya magkaroon ng fracture na ganites kasi naka-staggered yung ating pong bolt, di ba? So naka-staggered yan guys, pwede natin ito gawin kung ganyang fracture. So area gross natin dyan guys, papawasan ko lang nung, di ba nga ang bawas dyan is ito po, yan o. Yung mga naka-shade. Yung naka-shade dyan, yan po ay summation ng diameter hole, thickness ng plate. Pero dahil may staggered, anong naalala nyo? Dinadagdagan natin guys ng S squared over 4G, thickness ng plate. Di ba ganyan yung working equation natin for staggered team pamparahas? So tayo natin i-solve. So area gross ko po, pwede naman guys, sa dulo ko na lang siya i-multiply by 2 ha. So may i-ready na ako naka-multiply by 2 dyan. Tapos yung area gross ko guys, sa isang channel muna ako titingin. So 11,032. Minus, ilang butas ba ang dinaanan ni Ante Maloy? So 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung property ng hole, ito guys naka-specify na po. Hole diameter.
Yung iba kasi nakikita ko nagpa-plus pa po ng 3mm or 4mm. Mali. Nakalagay guys full na eh. So butas na, binutas nyo pa. Okay, so huwag nyo na pong dagdagan dahil yan po yung gagamitin na natin. Okay? So 5, 19 multiplied by the thickness of this plate. So yung kapartner niya dito guys, kung makikita nyo yung butas po ay nag-occur sa my web ng atin pong channel. So itong 18 ang ating gagamitin, no? Perfection. Butas square na siya. And then plus, ilan guys staggered natin? Mukhang pare-parehas lang naman guys ng dimension. Yung ating inclined fracture and ano po yung S na gagamitin natin. Ayan, talaga lang mabadal. Okay? So kung sisilipin nyo po ito guys, ang S niyan is yung S sub 2. So S sub 2 is 75. And then 4, yung G niya guys, di ba, is yung ano, vertical naman, si S4. So pag tumingin ka dito guys, siya na lang mag-represent nung lahat ng inclined kasi para sa mga dimension nagkataon. Okay, so yan po ay may vertical S4, 75 din. Now, ilang piraso yun? 1, 2, 3, 4, 4 pala siya. So 4 po, and then para maging area yan, multiplied by the thickness of the web member pa rin. Kasi doon siya naka-ano, doon nagkukur yung inclined fracture. Okay, so ilan po itong area net natin guys, base po sa staggered. So 2, 1, 3, 44 millimeter squared. Tamachi, Tamagotchi. May iba pa ba kayong pattern na gustong i-consider guys for the sample? Di ba possible din po na yung aking fracture dumaan lang dito ho sa 3 butas? Possible pa rin no? Bakit 4? Ito guys, bilangin nyo lang. 1, 2, 3, 4. So 4 na piraso yun. Kasi isa lang yan eh. Isa lang yung 75 squared over 4 times 75. So 4 na piraso with same dimensions so minultiply na lang by 4. So possible din guys yung net fracture to. So tawagin pala itong area net 1. Then kuha din tayo ng area net 2. Kung saan walang staggering. Meaning hindi po natin padadaanin doon sa incline. Pero possible pa rin mangyari yun, di ba? Yung part na to. Kasi wala namang bolt na maapektuhan. Kung gamiiwan lahat, then matatanggal yung tension member. So pwede ko rin palang i-try. If ever na 3 butas lang yung dadaanan, tapos wala tayong staggering. So wala tayong incline fracture no kapag ginamit natin yung isang pattern. So ilan po yung area net 2 po. Tapos alin sa dalawang pipiliin natin guys? Larger or smaller? Ano ba yung mas magiging critical ba? Pagdating sa area, mas malaki or mas maliit? Smaller. Hindi po ba 5 yung staggered? 5 yung butas guys. Pero kung iisipin nyo po yung staggered, bilangin nyo lang 1, 2, 3, 4. So 4 po na ang dimension ay 75 by 75. Okay? Malinaw yan siya. Ang 5 guys yung butas, pero yung staggered, yung pinaka-inclined fracture, kung saan dinadagdagan natin ng length, ay 4 na pirado lang. Okay? Malinaw yan siya. So basically guys, we will select the smaller value, so smaller governs. So yan yung ating gagamitin. So science naman no, kung ay kabisado yung formula for staggered hole, tapos bilang hindi pala yung nag-govern. Science naman. Kaya naman kapag nakalimutan nyo mag-staggered at nag-consider lang kayo ng 3 butas, swerte naman natin kasi nagkataon, ito pala yung nag-govern. Okay? So tayo na natin substitute from here since nakapag-decide na tayo kung ano po ang isasagot sa area net. So pwede ko na siya guys balikan. So 0.5 of FU equals sa P divided by shear lag factor 0.85 multiplied by 20,012. So ilan ang ating pong isasagot? Nawala na naman si times 2. Yan ang mga ating pinanghihinayangan, no? Kapag nandun na tayo eh. Kapag naisip na natin kung paano sinosolve yung problem, and may konting pagkukulang lang. So the answer should be 3,402.04. Even if you consider the staggering guys, ito, mas larger, di ba, mas larger pa. By larger force yung masosolve nyo, which is again, hindi naman po yung governing value for the allowable load kasi it should be the smallest, di ba, among everything. So this should be our answer. This is in kilonewtons. So ayan, medyo mababa, no? So 22% lang. Okay, next 42, ito rin, sumunod. Science, bakit 26? So majority answered letter C. Slenderness ratio naman yung tanong natin. Critical, slenderness ratio. So ito-drawing ko ulit guys yung ating channel loop. So yun na nga baka nagkamali din to guys sa ano, sa area na dalawa sila. Actually kung dalawa yan guys, you have to solve for their moment of inertia as a built-up section. Tamachi, Tamagotchi. May gap dito guys, hindi kasi sila totally back to back. Pero meron po silang gap, and yun yung thickness ng gasket plate. Meron ba tayong thickness ng gasket plate? So 12mm gasket plate tayo guys. Ito nga pala guys, so ito yung bolt, diameter ng bolt. So siya na yung nag-plus 3, kaya siya naging hole diameter. Kaya yung iba na nag-add pa dito guys, parang mag-doble tuloy. Kasi ito na yung 16, tapos may ano na kayo, offset na diameter. So science, kasi kung nabasa nyo sana to, edi mas marirealize nyo na hindi po ito yung bolt diameter kasi meron nang binigay eh, di ba na bolt diameter. Anyways, so 12mm po yung ating gasket plate. Tapos kumplituin ko lang yung dimensionism. Ito po ay based ng flange, di ba? So meron din tayo ata, meron tayo yan. Wala tayo yan. Ang meron pala is yung location lang ng center ng channel. So papunta sa likod yun for sure, pag sinukat natin. Yun po yung XO22. Ito rin yan guys sa kabila. Oculas. So dalawa kasi yan, dalawa yung axis natin, no? So isang neutral axis X. Tapos isa dito sa gitna, kasi symmetric naman no? So yung isa po nandito sa pinakagitna, si Inay, para kay Inay. Solve muna si Inax. Oh, yung center guys ng channel ko, parehas na po nasa neutral axis. So no need to transfer. Eh di all you have to do is to combine yung dalawa nilang inertia. So 281.4 by 10 raised to 6. So ilan muna to guys pag minultiply sa 2. Again, no need to transfer because yung centroid mo, wala rin naman distance na ma-define. Wala labas din naman sa solution mo, ito lang yung matitira ha. So ilan to guys muna, si Inax. Si Inay, kailangan i-transfer kasi yung centroid ay hindi naman matatagpuan sa neutral axis Y. So may distance tayong i-define, di ba? So 562.8 million. Si Inay naman, pag si Inay, meron po tayo dito guys, gross moment of inertia sa Y. So yung multiply by 2 sa labas na lang. So 7.4 by 10 raised to 6. Plus, yung area po ay 11,032. And then distance squared. Gaano pala yung center nito guys from neutral axis Y kayo magsilip? 22 lang ba? Inas na ba yung 22 as the distance papuntang neutral axis Y? Di ba hindi pa? Kasi nga dahil dun sa gasket plate na nag-provide ng gap. So you have to add half ng 12 so that makarating ka dun sa pinaka centroid. And then naka-square, don't forget. So ilan po si Inay? Nag-iisa lang ba si Inay? Charis.
Tapos pin-provide na dito guys ang brace length, and then wala rin namang minention na support, so we can assume pin support pag ganyan guys, no? Pag hindi binabanggit, syempre by default, K is equal to 1. So that pag sinolve na natin, so 32.098. Ganyan. If we are to solve KXLX over RX guys, so that will be 1 by default, tapos 4,000 yung brace length natin, and then divided by 562. And then the area guys is again double po ng 11,032 ha, wag kakalimutan terms. So sa X pa lang yan, nasa choices din, so 25. Si KYLY naman guys over RY, isi-check natin. So papalitan nyo naman yung inertianism as 32,098. And then dalawang 11,032 ulit. So ilan is small bodies naman po? 104.87. Okay po, so ano ba yung critical pag sinabi, hindi ba't larger value? So the larger value is 104.87. Okay, so for 42 ay na nga, majority answer letter C. Ano ba yung letter C guys? Paano ba yung letter C? C4 correct? Or nakalimutan ulit times 2. So parang sa times 2 na naman yan, si letter C. Okay? Ay iba hindi kinonsider yung thickness. So in-imagine na back-to-back siya. So yan, pag back-to-back yan guys, tama, yung x sub o nyo na yung distance, papunta sa neutral axis y. Kaya lang, hindi kasi siya ganun dahil may gasket plate sa pagitan eh. So yung build-up section mo guys, parang ganito yan eh. Ito yung gasket plate in 3D. Makisipin nyo pala, ba't hindi kasama yung cross-section ng gasket plate? Sa ano, sa computation ng inertia. Parang build up sila, di ba? Kasi guys, ganito siya talaga, di ba? Ito yung gasket plate nyo. Yung channel, ito po yung kahabaan niya. Pag ganyan siya. Yan, yan yung itsura niyan. So yung pagiging back-to-back guys, is literal na silang dalawa lang naman talaga. Kasi dito ka mag-track. Di ba makikita mo lang guys, yung dalawang channel. Again, may space sa gitna. May space po dahil po dun sa gasket plate. Malinaw at shit. So parang ganito sa itsura. So pag sinilip nyo siya dito guys, again, yun yung itsura, ano sila? Hiwalay. Himawalay. So, ano yan? May gap talaga, guys. Okay. Yan. So, lumabas daw yung letter D. Pag wala. Tsaka yung letter C, guys. Baka papalabas nyo din. Kasi sabi ko sa inyo, guys, kung magiging 8 yung choices, dadabihan ko pala ng mga patibo. Kung kaya natin mas dawihan. Okay? Ibig sabihin kasi nga, medyo alam natin kung saan kayo posible magkamali. So, yun yung dapat yung mindset nyo, guys. Alam na examiner kung ano po yung tama at mali. Alam niya kung saan kayo dadalihin. Alam niya yung mga typical mistake ng mga bata. Okay? So, ako syempre sa tinagal ko na pong nagtuturo. At sa tagal ko rin naka-experience sa mga pagkakamay ng student. So alam ko na, paikot-ikot yan kung saan kayo pwede madali. Kaya you have to be careful. So next time, dapat isipin nyo na kailangan maingat ako. Kailangan maingat kasi konting galaw ko dito, konting tipo ko. May lalabas eh. Mga ganun guys. Okay? Malinaw at cheers. So yun lang naman, ang atin pong iturahan. Ay, atin pong problem for this one. Tapos nandito yung mga bolts niya, no? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So yung pinaka-cross section guys, ito siya. Sa malalim mo tinignan. May space in between. Okay, ayun. So kamusta naman? Okay pa ba kayo guys? Nakakadalawang situation pa lang ba tayo? Nakakadalaw pa lang naman. Pero at least medyo mas payapa compared kahapon yung simula natin, design agad dito. So dito, kaya naman. Okay, so can we proceed sa number 15 na? So, mali natin makabawi tayo sa design. Pamaya sa design pa pala tayo mas okay. Kasi natatali tayo doon sa ano natin, mga fundamentals. Ayan na nga. So, 43. Yes, lagpas kalahati guys. Mukhang magandang ano to, pangitain. Okay, sige, situation 15. Given po, 300mm thick concrete wall. Tapos centrally located sa may footing down niyan. So, may padir. Si padir ay nasa gitna ng atin pong footing. So, yung footing na guys, no? Tapos, pahaba siya. Ganitas. Pero we only consider, ano lang naman dito guys, na 1 meter split. Oh, number 43. Ang given po sa atin guys, okay, may dead load, may live load, may concrete weight, and the minimum width of the footing. Okay, so may thickness ng footing guys, 450. Ito, pin-provide pala to. So gawin natin dito natin sa 43, and then gamitin natin yung figure. So may loadings kayo dito guys. Tapos W dyan is dalawa. Dead load 160, live load 135. Okay, now i-work out natin yung equation guys. Pag nagsosolve tayo ng dimension, ano po yung maalala application dito guys? Hindi ba Q allowable equals sa Q net plus gamma concrete T plus gamma soil height soil plus Q surcharge, and it should be under what? Under service load. So we never use ultimate condition na pag sa allowable pressure ang ginagamit, kasi ito pa lang allowable na yung keyword eh, di ba? So sa Q allow, hindi nyo pwedeng gamitin yung, kasi cross to eh, Q cross yan eh, di ba? So yung allowable na yan guys is yung Q cross lang din, na dapat po naka service load, no? ASD lang. Or parang allowable stress lang yung ginamit na term, okay? So meron tayo 144. Ang Q-net ko naman guys for a wall load, di ba pag isosolve natin yung pressure at the base, ano nga ulit yung solution doon? Hindi ba uniform load multiplied by or divided by the width B na lang? Hindi na siya by area kasi naka per meter naman na siya eh. So yung Q-net ko po is W lang over B. Okay, meron naman tayo doon. Tapos since under service load, edi pwedeng 160 na lang plus 135 divided by B. May concrete tayo guys, pin-provide naman 24. And may thickness pa tayo, pin-provide din 0.45. Pero wala tayong info about the soil, so you can just neglect it. Wala naman magagawa, di ba? Walang unit weight, wala ring height ng soil, and wala ring surcharge. So just neglect yung mga ibang property na hindi naman pin-provide. So the answer here guys is how much? So mukhang pumalag naman tayo kahit paano kasi nagpasa yung kalahati guys. So the answer is 2.215. So baka typo error lang, but this is the answer. Nearest is letter C. So baka nawala lang yung 1. Okay, but that's the answer. Okay po. So next naman, number 44. Ayan na, medyo bumaba na tayo sa kalahati guys. So hinahanap naman dito, check natin, spacing. Mukhang mahaba-habang ginuman tong number 44. So may binigyan na siyang width na 4 meters. And then meron pa tayong mga property dyan. So ito guys, ano na ha, factored. So mabait masyado yung ating problem. Kasi siya yung nagbigay ng pressure under ultimate condition. So may drawing ko ulit ito. Meron na tayong ultimate pressure sa baba. Yun yung QU. So ito, wag na to. Ito guys, meron na agad value. So QU is 220 kilopascal. Tapos yung width natin, meron na rin 4 meters.
Ang effective depth, ibig sabihin pag let's say may bakal dito, no? So yung effective depth niyan, ay provide sa atin ng problem din as 350, no? Tapos meron yung diameter ng main bar, 225. Tapos concrete, sa FY meron din naman. So spacing tayo. Bago yun guys, di ba kailangan natin mag-cut-isolate? And yung cut-isolate natin is exactly at the face of the wall. Diyan kasi mag-start mag-bend yan, di ba? So yung cross-section na makikita natin guys should be this one. Okay, na kailangan ko po ng dimension X. Paano masosolve yung X na yan? So kalahati muna ng B, minus ko na kalahati ng wall. Diba? Thickness ng wall. So naman thickness ng wall natin, meron ba tayong thickness ng wall? I think dito sa pinakasimula, binanggit. 300 mm thick wall. 0.3. Ano to? 300 mm thick wall. Okay, so ilan po yung ating X? Para pag nagkaka-isolate tayo guys, masolve natin yung moment. Pwede nga ito yung POV ko, diba? So moment po MU, max, is, again, at the critical section, at the face. So QU, i-convert mo muna guys into equivalent load. And that is what? X by 1, diba? X by 1 meter. Tapos anong lever arm niya papunta pong phase, hindi pa kalahati po ng X. So step by step lang naman to, hanggang siya success in life. So ilan po si MU max? So 376.475. And di after niya, pwede tayo mag slab. Di ba parang slab lang naman yung solution. And we know na lagi po yung under tension control. Di ba lagi nag-yield ang bakal pag mga malalakad na shape. So pwede ko ilagay 0.9 or in general muna, reduction factor phi. Ang gagamitin ko guys, yung pinapakawal lang ng technique para makasolve agad tayo ng AS. Pero combined, the solution lang din naman to, di ba? Itinuro natin before. Okay, and then substitute. So 376, gawin nyo nga lang tong Newton mm. Tapos 0.9, AS is unknown kasi nga design natin yung bakal dito na spacing. And then 400, ito ng FY ko, 413. Effective depth, provide na kanina, 350 minus AS FY. And then 0.85, FC prime natin is 27.8. Tapos yung B, yung lakad, no, ito. Mismo cross section dito guys, ang lakad po niyan ay 1 metro. Or 1,000 millimeters. Tapos may times 2 pa dito kasi galing yan sa A over 2, di ba? So you can solve AS here, how much it gets? Ayaw ko. So, ito pang uya. So 3,000. Now, chinecheck pa natin yan sa AS minimum, di ba? Kaya lang kasi walang thickness ng ng footing, so wag na. So recta na lang, spacing, 1,000 AB over AS, di ba? So 1,000. Ang AB ko po, ang area ng bar is 25. And then 3,000. That's also B minus A over 2, guys. B minus A over 2. 3 over 2. And then sa A natin, guys, galing naman po yan sa equilibrium. Yan. So, pinagpapawal na technique yan kasi pala decision method to eh. Para wala tayong dead pa tayo sa basher kung yan po ay mag-yield. Pero malaki naman yung natin, guys. Paniniwala dyan. Pag mga slab, no? Yan. Ano na yan? Tension control na yan. Yung check. Okay, so spacing is 156.33 millimeters. Okay? So, syempre pwede natin siya i-round down commercially. Ang size na pwede ay 155 on centers. Actually, pwede nyo pang i-check yung S-max. Kaya lang parang ang layo no? 3H daw or 450. So, 450 pa lang, hindi na. Eh, yung H din, ganun din eh. Kung effective depth ko, guys, nasa 350 pa, malamang yung thickness niyang slab niya mas makapal. Kasi ito times pa sa 3. Diba? So, parang imposible mag-govern yung S-max. Okay, so we can confidently say na ito yung sagot natin, guys. 155 millimeters. Okay, Ras? Naiintindihan. Again, if you want to check naman, guys, mabilisan check lang. Check yung tinulong natin kahapon. So, kung kayo po ay talagang dinadalaw ng konsensya na, uy, ba't di mo chinek kung nag-yield yung bakal term? Pwede nyo naman i-apply yung guilty checking. Kung saan ilalagay nyo po, yung ES natin, di ba, is 3,140.03. And then FY 415 or 413 pala. Tapos 0.85. And sulat nyo lang yung formula for A, yung nakabox dito na red. Kasi di ba galing lang din yan sa equilibrium, in-cross multiply lang. Kaya madali lang siyang imaginin. Okay, tapos after nyan, divide nyo yan sa 0.85. So after po nyan, kukunin nyo yung FS by 600, and then D minus the latest answer, which is yung sinyo, divided by the answer. So pag select yung A, apakaliit. Yung C guys, maliit lang din. So pag nilagay nyo sa FS yan, ang laki. Diba? 2,600 yung FS nyo. So that's way greater than 1,000. Diba? Sobrang layo sa 1,000, hindi tension control yan. No? So yun ay pag dinalaw naman kayo ng konsensya guys. Pwede nyo gawin yung ginawa ko na check lang, okay? Kasi hindi naman kailangan yung actual value nila. So lang natin malaman kung talaga bang so, tayo sa grand final. Sama, huwag na yan. Kasi ka, sure naman tayo guys. Bakit ba sure tayo pag-stop? Kasi nga, malapad siya. So maliit yung depth of compression lock niya. Okay, so hindi na na-check ng ES minimum guys kasi wala lang, charis. Kasi wala yung thickness eh. Diba? Kung meron man, approximate natin, sige. So K is 0.0018 or FY na 413. Base is 1,000. So yung thickness natin galing sa 350. Approximate let's say 100 na cover. Oh, hindi rin naman siya guys mag-cover. Napakaliit, no? So yung AS ko kasi sobrang laki naman. So kahit mag-check ka ng AS minimum, parang hindi rin naman siya mag-cover dito guys. Kita nyo, 800 lang. Kahit na nilakihan ko na yung covering. Kung gawin pa natin 200. Ay si okay, YD pa rin diba? So safe naman siya sa AS minimum. Kaya kiligigil lang. Okay na, so okay tayo sa 44. So medyo makakaba lang yung atin pong naging solution. Pero sana mga 5 points yung ibigay dito. Kasi namin sinunod eh. Parang nabago tayo ng very light doon. Okay, 44, ayan, we got less than 50% na correct answers. Okay, 45 medyo bumaba ulit. 30.8%. Ano naman nangyari dito guys?
So simplified dam analysis to guys, pag meron ka nakikita mga RMOM na yan, pwede siya atakihin with the concept po of dam analysis. Kasi nga yung footing, pwede mo rin naman i-treat as a retaining wall, di ba? Para siyang nagre-retain ng lupa din. Okay? So meron tayong drawing din eh. Yan siya. Tapos ito na lang yung sabihin kong toe. So may RM dyan, na ang value po ay 2.5. Tapos meron ding OM, na ang value naman is 1.4. 1.4, ayan. Ilan Newton meter. Now determine the width daw. Ay, ganon. Of the footing that will satisfy the following conditions. Yung una daw, net soil pressure po, maximum siguro should be 144. And then yung tensile pressure natin guys, wala dapat mag-exist. So ano yung itsura nun sa ilalim ng footing guys? Ano dapat yung stress distribution sa ilalim? Naniniwala ba kayo na dapat ganito po yung mag-ukur? Sa solution natin. Kasi wala dapat, di ba pag nababasa natin yung no tensile stress, parang preventing uplifting po yan kung saan dapat ang minimum niya ay 0 na. Tama, che? Tamagotchi. Tapos yung net soil pressure guys, allowed lang siya hanggang 144. So you can see na yung Qmax dito should be 144. O yan yung condition natin guys. Yan yung pinaka-isa-satisfy natin. Dalawa sila sabay. Or parang dapat both conditions will be satisfied. Malinaw, che? So balikan natin guys yung idea. Pag ganito ba yung hugis, saan natin matatagpuan? Yung pinaka-location ng kanyang resultant na let's say RY na lang. Saan nga ito matatagpuan pag ganyan yung hugis? Hindi ba x bar here ay equals sa b over 3? Exactly, at 1/3 of the base. Kasi nga, 0 naman tayo dun sa may left side. Tamachi, tamagotchi. Ayan. So pwede na natin gawin guys. So una, yung RY muna. Di ba RY dyan is the resultant? So that's 1/2 b times 144. So equation 1 yan. Gamit yung resultant. Pangalawa naman guys, yung na-derive na rin natin before, or parang ano lang din naman, Balitton's theorem, if ever na makalimutan ninyo. So moment resultant equals sa moment ng components din galing, di ba? Yung RY times x bar equals sa RM minus OM. Di ba yan din naman yung gamit natin sa may yung pamparahas, okay? So yung x bar nga ay i-treat natin as b over 3. Tapos yung RMOM meron naman tayong mga values niyan. So from here guys, from your first equation, siguro kuha na lang tayo dyan ng expression ni RY in terms of b, no? So ito na nga. Pwede ko na siyang i-direct sum na lang dito mga antimaloy. Ito na, meron pa yan. Okay, so ito pong value na to, ipapalit ko lang siya dito guys. Okay lang ba yun? Para at least letter b lang yung nawawala. Try natin. This is 1/2 b by 144 times b over 3. RM ko guys binigay 2.5. Ang OM ko binigay din 1.4. 1.4. So how much is our b based sa ating magiging equation? Ano? So saan pinakamali dito guys? Possible na ba na hindi natin gaano visualize or medyo nalito kayo kasi bakit biglang may RMOM sa ano? Sa footing. Pero solution natin, atake niya malaki, no? Mala fluid eh. 6.77 meters. So, medyo naligaw lang. Pero malabas yung exam na yung mga footing ni Madam Proxy na meron pong mga RMOM. Ganon. Okay, so this will be approximately kasi yung choices natin round up. So 6.8 meters. Okay, Ras. Saan malalaman pwesto ng toe? Kahit saan guys, pwede kayo organan. Wala namang, hindi naman magmamatter yun. Pag dito mo nilagay yung toe, dito mo lang naman lalagay yung RM, OM, tapos ka nabigtura. RY. Pero pa rin, B over 3 pa rin. Literal na ini-mirror mo lang. So it doesn't really matter kung, unless merong tubig, di ba na alam natin kung nasan yung toe, nandun po yung rotation, di ba? Pero since footing naman yan, yan, symmetric naman siya yan. Hindi na naman na in-specify pa kung nasan yung direction ng lateral load. Kaya siya nagkaroon ng overturning moment. Okay, Ras. So any question, basahin ko yung mga PM na nakatago po sa ating Zoom chat. Pag hindi sinaming W sa torsion. Sa torsion guys, wala siyang ikot. Kasi tumatama siya sa centroid. So kung kukunin yung torsion dito, yung P, distance niya 0.4. Ayun. Eh yung W, anong distance niya sa center of rotation? Wala naman. Hindi siya kasama talaga. Hindi naman niya tinatwist yung ating member. Okay? Yan, bakit po nag-staggered pa? Siyempre guys, we have to consider every pattern, di ba? Sabi nga natin, yung kanina guys. Pwede rin kasi natin talaga itong i-govern. Siya na yun. Kasi imagine ninyo, malaki-laki din naman yung 5 butas. Di ba? So possible pa rin naman siyang mas maging maliit. Siguro nagkakaroon lang na masyado kasi madami yung incline fracture niya, kaya hindi na siya gaano naging critical. Kasi malaki man yung butas, madami mang butas na dinaanan. For sure, liliit yung gross area mo dyan, no? Sa dami ng butas. Pero dahil nag-staggering ka, nadagdagan tuloy, so kaya siguro to medyo tumaas pa. Pero kung konti lang yung staggering niya, let's say dalawa lang, or let's say mas konti, mas maliliit din, edi possible na mag-govern din yung area network. Edi yun yung gagamitin nyo guys. Okay, so you have to consider every possible scenario guys, no? Ayun. Okay? Keki dot. Ayan, so okay na yung sa bilang ng staggered, no? Ayan. Anong thickness gagamitin sa 40 o 42? Thickness ng anes guys. Ang may thickness na naman dito, no? So thickness ng plate. Isipin nyo lang yung butas ba, saan ba matatagpuan? So sa drawing natin kanina guys, yung butas natagpuan siya sa web ng channel. Parang yun yung binutas niya eh, yung web ng channel. That's why you use po 18 as the thickness of the plate. Okay, Ras. Ganun. Okay, and then isa pa. Pag no tensile stress automatic band triangle. Of course guys, yung condition talaga ng preventing uplifting or walang tension sa soil is that hindi siya makaranas ng tension. So kung compression man yung experience niya, pinakamababa po, 0 na. Kasi ang susunod dyan, ano ang susunod dyan guys na scenario? Di ba nakaganito na? Kung saan may tension na po dito. So hindi natin gusto mangyari yun. Okay, so to prevent tension to exist, you set the minimum stress to 0. Or magiging triangular. Okay, ayan, so mukhang gari-gari naman na. Let's proceed na po to our next situation. Ayan, sprema, so mukhang mas simple naman. 46. Yari guys. Yung 46 guys, ano siya? Statics. Ayan. So papupuntahin ko muna kayo sa principal's office. What happened, Bella? So if ito drawing nyo guys, yung ating pong 46. Pag-usapan natin maayos guys, kasi kailangan natin kayo ditong puksain. Kasi statics ng 46, di ko inaasahan na less than 50% pa siya guys. Kasi sorry, puro kapatibong. Kasi naman, puro kapatibong. Okay, try natin guys, at kayo medyo nadali dito sa part na to. So meron tayo ditong inclined member. Okay, tapos meron siyang tension. Actually, yung tinatanong niya, under tension sa rad BC ata, no? So tama, rad CB, rad BC, whatever. Okay?
Tapos may uniform load dito. Diba? Tapos hinge naman to. E di anong pwedeng gawin? Mag-moment sa A equal to 0. Perfect. So 2 meters, 2 meters. So summation moment sa A equal to 0. Kailangan ko lang guys ng anes, ng slope. So ng slope nito, pag niration nyo po yung dimension ng 1.5 saka 2. Hindi ba 3/4 ang simplified form niyan? So by Pythagorean, 5 yung ating hypotenuse. So by rotation guys, ano lang yung GG cot? Di ba yung kanyang vertical lang ang GG cot dyan? So yung TCB counterclockwise with lever arm 3/5 with lever arm 2 with component 3/5 vertical with lever arm 2. Clockwise rotation yung uniform load 300 by total length 4 lever arm 2 naman. Ayan. Anyari dito guys. Sige nga tayo yung check yung mga solution nyo sa papel. O kasi for sure may naisulat naman kayo dyan kahit paano. So naligaw-ligaw lang siguro. Bakit kaya? Hindi sa component? Possible dyan component. Kaninong tagay na ba? Ano? Hindi naman na pala tayo dito. So 2,000. Ayun. This is in Newton. Kasi Newton per meter lang yung 300 eh, no? So Newton. Okay, number 47. Bakit po 3/4? Again, you apply the slope, rise over the run. So i-calculate nyo lang yun guys. 1.5 over 2. 3/4, diba? Okay, ano lang? Simplified form. Kung hindi kayo sanay sa slope, you can always use the angle. Wala rin problema to guys. Let's say theta here. Kung dito kayo sa slope, again, you use angle theta, then components kayo by trigonometry. Okay? Ayan, sige pa pala ng Maril. Para dito sa nag-practice shooting. Sige, 47 naman guys. We're looking for the elongation ng rod CB. Di PL over AE guys kasi actual load yan eh. So PL over AE. Ano pala yung actual length nitong CB guys? So for the length of CB, yung actual dimension, syempre kailangan natin ha. 2 square root ng 2 squared plus 1.5 squared. Ilan yun? 2.5 meters. Okay, then direct sub lang iteros. Gagamitin ko yung 2,000. So unfortunately, kung nagkamali kayo sa 46, madadamay si 47. Gawa ng yung sagot sa 46 ay gagamitin. So length natin gagawin ko na rin guys millimeters, 2.5. The area is provided na rin, 14. Yung modulus guys, naka-gigapascal pa. So gawin nyo ng megapascal yan para matchy-matchy ang mga units natin. So ilan is, molgol is 5.176. Ayan, sayang. So parang nadali pala itong situation 16 pero yung iba ay na-intimidate lang, no? Nadala lang ng ng panic siguro kasi medyo paubos na yung mga problem. Okay, so millimeters. Ayun, sayang. Si iba doon nagkamali sa length. 2,000, okay? So 2.5 guys kasi yung inclined member mismo yung NS. Okay po, naintindihan. So let's proceed naman sa 48. Sa 48 guys, vertical deflection sa may bar at daw. So una natin isipin guys, paano ba mag-deflect yung girls? O di ba naturuan natin kayo kung paano yan i-deflect? So i-drawing na lang ulit. So meron tayo dito guys. No, oo nga. Kasi nga guys, pag talaga mga statics, yan, mga ganyang strema doon, ganon. For me lang naman, mas mas simple yung solution compared to design. Kasi design parang ang daming iniisip ng mga ano, no? Pero depende pa yun sa problem guys, no? Not all naman. Iba kasi masirap talaga sa strema. Ayan, strema I can say. Lalo na yung mga combined stresses, ayan. Pero kung yung strema medyo related sa statics, parang magiging friendly naman siya. Magiging ano siya guys. Kakampi natin, dapat, okay? So, supposed to be, ito po ay magkakaroon ng deflection. I-exaggerate ko na guys. Well, in fact, hindi naman ganyan in reality yan. Pero, pinakit ganyan po yung laki ng ating i-deform. So, nagkaroon ng deflection dito guys. Tapos, nandito po yung bar CD, di ba? Makakabit. Sabi natin, ang pinaka-procedure guys, no, is what? You try to extend the elongation. Kasi elongation yan, no? So, i-extend mo yung kanyang linya. So, ito yung CB, halimbawa. So, naalala niyo yung procedure natin na extend the elongation. Tapos, anong gagawin after? You create a perpendicular line papunta doon sa final position. Nakita yar? So, yan na natin guys. I-magnify pa yan. Exaggerate. So again, extend yung in-elongate, tapos draw a perpendicular line papunta sa kanyang final position. So from point B kasi, mapupunta siya dito guys sa B prime na lang kung tawagin. Tapos ito po ay yung deform na niya. So ito yung nasuot natin kayo na guys, na 5.176. So unfortunately din, kung mali po yung 47, yung madadamay din si 48 kasi gagamitin natin ito sa computation, diba? Okay, so ito guys, dito kayo pwede mag-ratio proportion mamaya kasi ito po ay strema kung saan straight line, rigid kasi ito eh. Pag rigid guys, hindi po siya nagde-deflect. So ito dito, straight line din ito magde-deflect guys, no? Kasi hinge nga to, it cannot resist rotation, diba? So ganyan yung magiging tsura. Tapos meron kayo dito displacement at point B. So, anyways, meron tayong mga dimensions dyan guys. Lagay ko na lang muna din para may magamit tayo. Siguro ito na lang isa sa itong angle theta. Tapos ano yung kahawig ng theta na yan guys dito sa maliit kong triangle. O kung i-separate ko ha. Daming triangle. Parang triangle dito guys. So, if this is angle theta guys, ano yung kahawig ng angle? Itong taas o baba? Yung nasa may baba. Perfect. Kasi anong reason? Ito po ay 90. So, malabas ito, complement na lang. 90 minus theta. So, the other complement will be theta na sa baba. Okay? Ito siya. So to relate guys, yung ating pong displacement at deformation, ano magandang function, sign na lang. So opposite na po is yung CB, and then you have your deflection B as the hypotenuse. Yun po yung dito sa maliit na triangle. Equate natin guys sa same angle, same function, na alam natin na suot natin kanina as 2.5 na hypotenuse. So ang opposite niya, 1.5. So anong hypotenuse ng malaking triangle, 2.5 naman. Okay, so we can solve. Lagyan lang natin, 5.176, delta B, 1.5 over 2.5. So ilan muna si delta B guys? 8.60. Then after nyan guys, pwede tayo mag-relation proportion kasi nga, point B yung tanong eh. So kung 2 meters to, 2 meters din to, ito si delta B, ito si delta D. So pwede mag-relation proportion, that delta D po over 4 ay delta B over 2. So insert nyo lang to. So parang doble lang no, patimes to lang. Okay, so delta D po over 4, 8.63, 17.26. Parang malungkot kayo guys.
Hindi malulungkot, kundi matututo. Di ba? Ang mahalaga ay nakibahagi. Hindi mahalaga mag-mag-isa ngayon. Ang mahalaga, nakibahagi. Di ba? At may natutunan. Perfect? Perfect. Okay? Yung pagwawagi natin guys, soon mangyayari yun. Okay? Pag natutunan natin yung mga pagkakamit. Okay? Perfect. Apart. Mga sudyante niya dyan, Rada. Okay? Sige, let's proceed na po sa ating pong next situation. Ating 2017. Oo, napapabugbog muna din. Ay, shit. Mga aming character. Kaya okay lang yan. Kasi wala lang tayo ng bubugi dance. Pero sa mga susunod na araw tayo na po yung mambubugbog. Nakikita nyo lang ako sa balita binubugbog yung kapitbahay namin. Ganun. Mga ganun eksena. Yung sa sobrang inis mo, no? Nilabas mo yung galit mo sa chismosa mong kapitbahay. Charis, hindi tayo magmamakoy. Okay, sige 17. Nakabig ako bantati sa tulpo, ha? Isang backfield student na napak. Ay, Hypotenuse. So, ang opposite niya, 1.5. 63. 17.26. Parang malungkot kayo, guys. Hindi malulungkot, kundi matututo. Di ba? Ang mahalaga ay nakibahagi. Hindi mahalaga mag-mag-isa ngayon. Ang mahalaga, nakibahagi. Di ba? At may natutunan. Perfect? Perfect. Okay? Yung pagwawagi natin, guys, soon mangyayari yun. Okay? Pag natutunan natin yung mga pagkakamit. Okay? Perfect. Apart. Mga sudyante niya dyan, Rada. Okay? Sige, let's proceed na po sa ating pong next situation. Ating 2017. Oo, napapabugbog muna, di ba? Mga aming character. Kaya okay lang yan. Kasi wala lang tayo nabubugi dance. Pero sa mga susunod na araw tayo na po yung mambubugbog. Nakikita nyo lang ako sa balita binubugbog yung kapitbahay namin. Ganun. Mga ganung eksena. Yung sa sobrang inis mo, no? Nilabas mo yung galit mo sa chismosa mong kapitbahay. Charis, hindi tayo magmamakoy. Okay, sige 17. Nakabig ako bantati sa tulpo, ha? Isang backfield student na napak. Dahil sa inis. Ay, sige 48. Ayan, yung 48 natin mababa din guys. Ayun yung kanina, 48. Mukhang nadali nga kasi nga. Na talagang one for all for one. Kasi Delta B guys. Na talagang one for all, Delta B over 2. So, insert nyo lang to. So, parang doble lang, no? Types ko lang. Okay. So, delta D po over 4. 8.63. 17.26. Parang malungkot kayo, guys. Hindi malulungkot, kundi matututo. Di ba? Ang mahalaga ay nakibahagi. Hindi mahalaga mag-mag-isa ngayon. Ang mahalaga, nakibahagi. Di ba? At may natutunan. Perfect? Perfect. Okay? Yung pagwawagi natin, guys, soon mangyayari yun. Okay? Pag natutunan natin yung mga pagkakamit. Okay? Perfect. Apart. Mga sudyante niya dyan, Rada. Okay? Sige, let's proceed na po sa ating pong next situation. Ating 2017. Oo, napapabugbog muna, di ba? Mga aming character. Kaya okay lang yan. Kasi wala lang tayo nabubugi dance. Pero sa mga susunod na araw tayo na po yung mambubugbog. Nakikita nyo lang ako sa balita binubugbog yung kapitbahay namin. Ganun. Mga ganung eksena. Yung sa sobrang inis mo, no? Nilabas mo yung galit mo sa chismosa mong kapitbahay. Charis, hindi tayo magmamakoy. Okay, sige 17. Nakabig ako bantati sa tulpo, ha? Isang backfield student na napak. Dahil sa inis. Ay, sige 48. Ayan, yung 48 natin mababa din guys. Ayun yung kanina, 48. Mukhang nadali nga. Kasi nga kung mali kayo dito, dami-dami yun, no? Dahil connected. So yun yung situational na talagang one for all for one. Kasi mamali ka sa isa, mamali mo lahat. Kaya mas okay din yung KKB. Diba? Parang ano lang din naman eh. Depende tayo sa sitwasyon. May mga situation na okay yung KKB kasi at least kahit mamali mo yung isa, hindi madadami yung other questions. Meron naman tulad nito, one for all. So yung isang tanong, connected sa lahat. Diba? So pag mali ka sa isa, mali ka sa lahat. Pero pag tama ka naman sa isa, mataas yung chance, tama ka sa lahat. Diba? Kasi nga, connected ang bawat isa. Okay? Ayun, so next na natin. Sakto mo trap. Hindi. Okay, hindi kasi talaga mawawala yun guys. Kaya, pasensya ka na. Hindi ka naman. Tapos, kumanta siya. Okay, sige, number 17. Okay, attention member splice is made with 5mm Philly welds. Ito yung tsura niya. Uy, tension member ulit, pero this time, so welding naman. So check natin guys yung item analysis. Aray ko. Naku, bakit ganun guys? Parang ito pa naman yung sinabi ko nung review, di ba? Na parang isa sa mga inaabangan na natin. Sana lumabas yung gloss yielding. Kaya lang parang iba yung lumabas dito ng results natin guys. Hindi pa siya yung majority. What happened? Sige, gawin ko guys ha yung atin pong number, ano po, situation 17. Siguro, side view muna. O, side view. May humatak na P dito guys. So kapag po humatak yung kabila, paano siya hatak? Ito. Siyempre, di ba equilibrium muna? Edi P over 2. Pero syempre, ang total din naman yan guys, pag kinuha may resultant, bilang din naman. So yun nakita natin sa top view, no? Na dapat balance. O kiras. O carry hey. So pag ginamit nyo to guys, so mag-analyze tayo number 49. Allowable to actual. Yung ano muna, mid plate. Sige, yung mid plate muna, bigyan natin siya. So mid plate muna. So allowable guys, equal to the actual. So ano yung allowable ko guys? For gross yielding, meron tayo. Ito, actually binigay na, hindi na siya yung tulad kanina ng 0.6 of FY. Kung baga meron na tayong value. 148. So sa mid plate guys, ang mahatak po sa atin is yung buong P. Di ba? Tapos ang dimension yan guys is yung malaki. Malaki at cheap. Wait, ano pa sa mind ko para di ko scroll. Ayan, okay. So meron tayo dito dimension na binigay ba? Yes. Yung inner member. So itong mid plate guys, mas pangalan ko lang ng inner member kasi yun din pala yung gamit number. So sa inner member, ang dimension ko po ay 150. Tsaka yung thickness dito guys ay 12. So kung isosolve ko yung ano niyan, allowable, 150 by 12. Ilan muna CP guys? Kasi iba yung resource. Mali nyo naman, mali lang yung choices. Ano nga? Okay, 266.4. Stop. Parang ito na yung sinagot nyo. Stop in the name of love. Check nyo pa may outer member pa doon. So check natin si outer member. Paano naman si outer member? O, outer member naman guys.
Pag si outer member tayo tumingin, mas maliit yung cross-section niya, guys. Pero okay lang. Kasi mas konti rin naman yung load niya, which is P over 2 lang, di ba? At anong dimension nito, mga antimaloy? Nakalagay, 75. With thickness po of 8. Okay, so pag sinet natin si allowable equal to the actual, 1.8 pa rin, using P over 2, with cross-section, gross pa rin naman ito, guys. Gross din. Ito, gross din naman. Okay, 75 by 8. Taray ko po, ilan niya si P? 177.6. Ayan. So, ano ang ginagawa natin sa mga values ng P na nasusolve natin? If may magkaiba, ano po ang pinipili? Sana all pinipili yung smaller. Kasi nga, di ba, kung i-allow man natin bumuhat yan, syempre mas maliit para safe sa lahat. Smaller pala eh. Bakit hindi niya pinili nyo, guys? Mas gusto niyo pa rin ba nung ducks? Ay, hindi, mas gusto niyo malaki? Kumikinang-kinang. Tumagal kasi choices. Pag may nasolve, tumagal siya, kunin mo na ako, ganun. Ayun, mali. Okay? So, you try to consider other members pa. Oo. Para at least, ma-make sure natin na hindi natin. Kasi nandun na kayo eh. Tama yung nasolve nyo, guys. Tinamaan nga lang ng ng kamalasan kasi hindi pala yung sagot. Ano lang pala yung guys? Isa prank. So this should be your answer, guys. Ha? Letter B. Maiinis. Science. Sige, number 50, guys. Mahal natin makabawi naman. Ayun lang. Naiyak. Naiyak tayo, guys. Kasi, pag tinignan mo yung results, guys, pag ganyan medyo pantay-pantay yung sagot. Ganyan nangyayari dyan eh. Balilan. Kasi kung, ano to, guys, kung sinolve sana, medyo iwalay-walay, di ba? Like, malalayo yung percentage. Kaya lang, mukhang makakalapit, puro 20%. So, ito, guys, kakagising ko lang. Ito na ba yung unit team? Unit team. Okay, kasi nagkakatak-katak yung pamilya natin. Nagkakati-hati. Science. Bang. Okay, paano ba yung shielding of welds? Di ba ang shielding of welds, guys, base po dito yan sa welding na ito. Yan. Kaya lang, paano ba siya, guys, masisira? Paano ba yan mahahatak? Di ba dalawa po yan? Dalawang parte. So, pwede kayo ulit tumingin sa, guys, sa inner member tsaka outer member. So, ganun din. Parang kung ang ginawa natin kanina, guys, di ba, inner, outer. Ganun din gawin natin. So, sa inner muna tayo. I-define ko pa lang muna. No? Basta ito yung inner, guys. Ay, inner. Ito yung outer ko. So, ito yung inner. So, si outer member carries P over 2. Si inner member carries load P lang, ha? Kaya ganun yung nangyari. Si inner P lang, si outer P over 2 naman, okay? So, ganun ulit gawin natin, guys, next na, ha? So, si inner po muna. Ano itong kinakarry ni inner member, guys? Load P, di ba? Ganon. Tapos yung welding niya, saan matatagpuan? Eh, medyo dito banda, guys. Hindi natin nasira, no? Tapos may naiwan sa kanyang welding, eh. Kung ganon. Yan. May tsura, guys. Naiwan sa kanyang weld. Actually, taas baba yan, eh. Di lang natin makikita, guys. Pero meron pa yung welding sa may babang part. Tamagotchi. Meron pa yan sa ilalim, ha? Hindi lang visibility. Pero pwede ka naman i-drawing dito, guys. Sa dalawa yan. Kasi dalawang plate na nakatad sa kanya, eh. So, dalawang shearing ng welds din yung mag-uupor. Okay, so kapag sinod natin allowable equal to the actual, ang allowable shear weld natin, guys, 145. Okay, and then you have load P here. Tapos ilan ba yung neto? Di ba ang computation case ng area neto is what? So, area ng weld, kung marirecall po ninyo, is total length multiplied by the throat. Perfect. Lahat po yan, guys, hindi lang yung parallel. Kasi lahat po yan, nasa horizontal plane lang. So, hindi siya tulad sa, baka inisip niyo yung black shear na parallel section yung shearing. No, pag sa welding, guys, kahit ito po, shearing din to kasi nasa horizontal plane yan eh. So, lahat po yan, lahat ng cross section dyan, guys, parallel sa force pin ninyo, ha? So, total length dapat. So, ano pa mga total length dito? Di ba yung A po natin ay 75? Now, yung lapad ng weld dito, guys, di ba kasing lapad din ng plate na to, which is 75 din. Tapos 75 din to, guys. So, tatlong 75, yung dimension ko po for the area ng weld, or for the length pa lang. Tapos yung ating pong throat is what? 0.707 ng thickness ng weld. Nasa base thickness ng weld, ito ko, 5 mm. Kaya lang, guys, yung nasa ibabaw niya pa lang yun. Eh, nakakabit din siya sa ilalim, di ba? So, multiplied by 2 pare. Yan, yung mga possible na nakakalimutan nyo, guys. Una yung sa length. Pangalawa yung sa dalawang piraso. Kasi yung taas baba, meron siyang pinagkakabitan na welding. Perfection. Ayunis. So, ilan po muna si force P gamit po itong inner member. So, the answer is 231. So, dito ba, guys, may nasolve naman kayo pero lumabas lang sa choices or sinatgan? Kasi kung base sa item analysis natin, mukha siyang sinatgan dahil nga parang very random yung mga sagot. Hati-hati, no? Pero kung yan po ay nasolve, ibig sabihin, guys, nadali ko kayo sa madaming paraan. Kasi lahat po ng choices siya, sinolve natin. So, possible na yan po ay sinolve naman pero nagkakaroon na distribute kayo sa iba't ibang options. Okay po, so 230 point. So, yung iba nakalimutan si times 2 na naman. Nakalimutan mag-Naruto. Si Kaki Punchin technique. Okay, so 0.66. This is in kilonewtons as well. Pero hindi ko may babaks yan. Kasi may outer member pa, guys. So, if outer member, ano ang itsura? Yung nasa taas na lang yung drawing ko or nasa baba? Kaya bahala, guys. Siguro nasa baba na lang, guys, yung lower part. So, same lang naman siya sa upper part kasi symmetric lang naman sila, diba? Pero mas maliit lang yung cross-section niya. No, kung kahit mas maliit naman siya, guys, okay lang. Kasi nga, yung binubuhat naman niya, guys, is P over 2 lang. Tapos ilang welding yung nakakabit sa kanya? Taas baba rin ba? Tulad ng inner member? Di ba isa lang? Pagdating po dito, guys, yung weld niya actually yung nakapalibot sa kanya. Yung nandito, no? Yan. Ito, welding dyan. May welding din dito. Okay, so siya mismo, guys. Ito mismo paikot. At isang piraso lang yun. Di ba? Or yung upper naman ng drawing ko. I changed my mind. So para dito, ito drawing weld niya nakakabit sa ilalim. Dito pa sa likod. Okay, hey. So actually, guys, pag sinolve nyo to, same dimension lang naman. Tigsa 75 pa rin. Di ba nga naalala niyo yung weld? Hinahati natin. Yung isa na pupunta doon sa isang member, yung isa naman na pupunta sa kabila. 75, 75, and 75. So kapag sinolve natin to, guys, allowable equal to the actual. Isang piraso lang siya. Pero guys, yung load, take note, kalahati lang. Perfect. So 145 equal to P over 2. Again, tatlong 75 pa rin. Tsaka yung throat natin 0.707 ng 5. Tapos wala tayong times 2 sa area kasi nga, yung ilalim na part na lang naman yung kinabit natin doon sa plate. Okay na, so nagkataon same answer pala ito. Kaya walang mag-govern kundi silang dalawa din. No, same value nagkataon. Okay, so we can answer po 231. Unlike kanina, guys, mag-ibang member, mag-ibang load. Kaya you have to compare. You have to select one governing value lang. Pero sa welding nagkataon parehas pala sila na masosolve. Okay, Ras. Ayan, perfect.
Number 51. O, ito na. Since medyo nai-stress tayo sa weld, buti na lang, pinalitan daw po. Aray ko po. Pinalitan na ng bolt, pero parang sakit. Parang nakikita ko na agad yung mali dito, guys. Kasi 4 tsaka 8. Sa malamang. Baka nakalimutan na ata dito magana, guys. Time to type 2. Okay, check natin, no? So, instead of welds, pakitan po natin siya ng bolts. So, hinahanap lang, ano daw yung pampara. So, gano'n na lang, guys, din yung ating drawing. Actually, medyo ka-weak din naman yung solution, guys. Tingnan niyo yung mangyayari, ha? Diba? Pag yung inner member, taas-baba, nakakabit po siya sa welding. No? May natanggal na weld sa kanya. So, pag yan po ipapalitan ko ng bolt, guys, anong mangyayari? Tama po ba na taas-baba rin? So, isang bolt na lang muna drawing ko to represent the number of bolts kasi yun yung tinatanong yung bilang. So, isang bolt na lang muna yung papakita ko. That will represent the shearing. So, pag inner member, guys, ilang beses yung failure? Dalawa din. Tulad sa welding kanina, taas tsaka baba. So, double shearing to, guys. So, paano naman pag sa outer member ako tumingin, sabihin natin yung upper part? Ano naman po yung ating failure, guys, na mapapansin? Taas baba rin ba? Or ilalim lang? So, tulad sa welding, nasa ilalim lang yung pagkakakabit, edi yung ilalim lang din yung makaputol dito. So, single shear naman siya, guys. Okay, Ras? So, single shear. Okay, gawin na natin. Allowable equal to the actual. So, allowable ko po is 68, pinrovide naman. Ang actual natin, guys, again, kita naman, force P yung nagkakos ng shearing sa kanya, and double shear yan. So, pi over 4 with bolt diameter 20. So, how much is our P based on the inner member muna? Ay, actually, guys, given pala yung pinari 150. Ang mawala pala yung number of bolts. So, 150,000 is a plank. So, ito po double shear. So, i-multiply ko to, guys, by the number of bolts. Yan. Kasi nga nawawala yung bilang ng nominado ngayong gabi, guys. So, ilan po si number of bolts para sa solution natin? 3.5 or approximately 4 bolts. Sa inner member yan, mali nyo naman mag-ibig sagot sa outer member. So, pag sa outer member, guys, allowable equal to the aqua, sabihin natin yung upper part na lang ulit. So, 68 pa rin yung allowable, pero using P over 2 naman. Tapos, single shear nga lang siya, guys. So, area lang po ng bolt yung gagamitin ko. Okay, so ilan po si number of bolts here? Actually, 3.5 din. So, walang difference sa dalawang computation, therefore the answer is 4 bolts. Now, alam ko rin naging mali dyan siguro, guys. Siguro naisip nyo yung single shear pero hindi nyo po nakalahati yung force P. No, baka namali sa part nung sa pag-divide ng 2 sa P. O kaya naman, nag-consider kayo nito, pero nakalimutan nyo mag-double shear. Diba? Kaya marami po ang medyo napunta dito sa letter C. No? Almost half, 46%. Ang taas nun. Okay, 8 peraso. So, iba na dito sa P. Basta guys, pag sa P, tandaan nyo, ipiniblo yung po. Sabihin natin ganito yung itsura, guys. Nating 5. Ay, si OA. For the OA lang to, guys, pero hindi naman lumalabas yung ganito kadami. So, may P dito, may P dito. So, bawat plate, guys, tigilan. Ito po, ilan to? Siyempre, P over 3, no? P over 3. You can assume na equal distributed. Pati ito, P over 2, P over 2. So, malaga, equilibrium sila. Malinaw etche. Yun, ha? So, siguro nalito lang kayo. Ito si top view, guys. Kaya yung pinakita lang, total load P to the left, ito total load P to the right. Pero pag distribute mo yan, this is P over 2, this is P over 2. Diba parang total mo P pa rin? Science! Okay? Okay lang guys, alam ko maghahalimaw naman kayo ng mga susunod nating exam dahil po sa experience na naranasan natin kayo. Okay? Sa shear po ng outer member, upper lower lang, instead na both. Kahit naman guys, i-consider niyo yung both, actually, parehas pa rin ang lalabas. So, kung kinonsider niyo both outer members, imagine what will happen. They are both single shear, so mag-fail tong ilalim niya. That is what? That's P over 2. Then pag kinonsider mo yung isa pang member sa baba, tapos sabay silang in-imagine mong mag-fail, ang masisira naman dito guys is yung ibabaw, kubaw-ibabaw. And P over 2 din. So, nadoble yung force, nadoble yung area. So, pag dinoble mo yung force, dinoble mo yung area, wala lang din. Di ba? Kaya okay lang, kahit na yung isang member na lang sa outer, yung i-consider mo kasi they will just cancel out kapag pinagsama mo. Kasi parehas madodoble yung area at yung force. Malinaw at shield. Ganon. Hindi pwedeng mamaya, pinagsabay mo tong outer member pero yung force lang yung nadoble. Doon kayo mamamali. Kasi take to, sinira nyo rin yung isa. Okay, yes. So, parehas po silang madodoble. Ayun. So yan, so yung mga typical error nyo, no, or mistakes, nakalimutan mag-double shear, o kaya naman yung sa force P na mali, naggamit na internal force. So, ang pinaka-ano talaga dyan is technique ay drawing. Properly, no? Isolate properly. With the concept of equilibrium. Huwag nyo makalimutan. Okay, mababalansi dapat muna. Okay po. Ayun. Yung TINA 5 is given, yes. Ayun, binilugan natin kanina. 5mm fillet weld. Okay guys, ako pag nakita niyo yung examination paper ko, puro bilog, no, kung ako nag-review pa. Kasi binibilugan ko na agad yung mga importanteng values na magagamit sa solution. Pero, so, at least naka-highlight agad. Okay, pag parang in-emphasize yun agad ano yung mga kailangan sa solution. Normal ba na tumitingin sa solution ng lecturer kapag nagre-resolve? Yes guys, okay lang naman yun. Nasa unang linggo pa naman tayo ng refresher guys. So huwag nyo pong, kumbaga, huwag kayo mag-guilty kung natingin pa kayo sa solution. Again, it's a way naman to recall muna. Soon yan mag-improve kayo guys. Ang mahalaga, tinatry nyo your best na isolve muna din. Pag di na talaga kaya, titingin muna sa solution. Okay lang yun guys. And then darating yung point din nyo na mamalayan, hindi na kayo sumisilip sa akin. Gusto yung masilipin to. Hindi, okay? Darating yung point din guys. Kumbaga, just have to be patient. Talagang trust the process lang ganun. So, hindi natin invalidate guys na, hindi natin pipilit na unang linggo pa lang kayo. Okay, tumingin sa panunod to. Okay, nandiyan guys yung gusto guys to guide you. Okay, familiarize nyo ganun. Hanggang sa dumating yung point na kaya nyo na. Okay, na kaya ko na kayong iwan. Kaya ko na kayong i-let go. Kung hindi, yes, kumanda naman siya, si Sing. Anyways, ayun. Yung pa iba lang. Walang horizontal sa C, saan yun guys? Ayun kanina pa, yung dito guys. Huwag nyo hindi yung C dito kasi kinat ko na yung C eh. Huwag nyo nang isama yung support C guys kasi kinat na natin. So, cut-ice dito dyan sa baba. So, yung support C has nothing to do with our solution na. No? Kaya, huwag nyo nang problemahin yung support C. Ganon. Ito, pwede pa extra.
angle sa 48. Ito guys, ayan lang. Ayan naman natin. Yan. Kung paano siya naging theta, yun yung concern doon. Yan. So, lagyan natin ng separate drawing para makita. Isipin nyo na lang ganito guys. Kung baga maglagay ng value. Halimbawa kung 32, this is 90, this will be 60, this will be 30, diba? Kasi ito straight line eh. Dapat makabukay ng 180. Pero na lang, minsan, pag nandito kayo, lagyan nyo ng value. Para isolve nyo, tapos tingnan nyo kung ano yung magkaparehas. Or loops. Okay, as. Then isa pang PM. Pag nalilito sa design, saan ganun bumalik? Siyempre sa provision or pwede rin sa schema. Yan, dalawa lang naman. Ayun guys. Yes guys, yung review, no? That's the very purpose kung bakit accessible pa rin yung review. And maririnig nyo naman sa mga testimonial, di ba? Binabalikan pa rin nila yung review just in case na may nakalimutan sila, ganun, okay na meron silang mga nakaligtaan na concept. Yun yung advantage natin guys, di ba? As an online platform, we have the opportunity na to go back sa past. Wow. Unlike sa face-to-face, yung na ituro, wala nang balikan sa memory nyo na lang babalikan, no? Kaya wag nyo pong sayangin or wag nyo pong paginayangan na, ano, or wag nyo sayangin yung recording na meron tayo guys. Okay? Ayun. Silipin yung solution kasi, ano mo mga pinagsasabi nyo lang guys? Oo. Gusto nyo ba silipin tong solution to lagi? Pwede naman. Okay, sige. Dami pa lang nangyari sa binasa ko yung PM, ang dami ng mga kaganapan. Okay, sige, let's proceed na po sa ating next situation. Okay? Situation 18. Okay, theory naman to guys kasi about deflection. 52, ayaw mukhang lumaban ulit tayo. Medyo tumaas-taas no kanina kasi sobrang lugmok natin. Sobrang kahos. Kahos. Okay, number 52. Ibaba ko lang dito para masama. Okay, so refer to the given figure. And then, nasa nito. So due to the load W daw, rod BC allocated 1 millimeters. Or 1 millimeter. Okay, find the force in rod BC which caused the elongation. Perfect. Hindi ano to? Direct formula. So ano siya guys, theory na may pagka-schema. Kasi si 52 guys, is define nila yung elongation ni BC as 1 millimeter. As we know, ang deformation guys ng isang member subjected to action force ay PL over AE. Diba? So direct sum. Hinahanap yung force ni BC no? So force BC po. Ang length natin guys ay L, so 2.4 or 2,400. Area natin guys is using diameter, so circular, 12 squared. And then modulus ay 200,000. Ayun, so pinagkamali dito guys. Possible ba na na-intimidate kayo sa ating pong situation 18? What happened? Again, directly sinabi niyo yung elongation ng BC. Okay, tapos gawin po natin siyang direct sum na lang. Ilan siya? Okay, ilan si force BC guys? Ala, ayaw ko si solve na. Natatawa ko sa usapan. Para kayong mga baliw. Epekto naman ng ng ating pang isa. Ano na? 9.4. Ayun. Nahula. Mga kabadigan, tigilan nyo yan. Ilan to? 9.4 daw, 42. Ayun, science to guys. Parang kirihihi naman siya. So nakadivide na yun ng kilonewtons, no? So kilonewtons. Per look. Kaya lang, nagpass ulit. Hindi tayo magpass kalahati. But at least, no, majority naman siya guys. Yun yung good thing naman doon. Okay, sige, number 53. O, 53 na. Check natin ha. Due to the low W, the force developed in BC is 12. So this time, binigay na si BC guys. Okay, sige, 12. Ano na yung value ng W? Aray ko. Bakit ganito yung nakikita ko guys sa number 53? Tingnan nyo ha, baka ma-asar kayo sa solution. Kasi di ba to guys? Ay, fix pala to no? So fix pala siya. So baka yung iba guys, nag-moment lang sa A equal to 0. Mali. Kasi guys, hindi naman po moment 0 dyan sa fix eh. Di ba may value yan mga antiquarrels? Kita natin guys, ang BC po ay 12 kilonewtons. Tapos ito pong W yung hinahanap. So for sure, some of you baka ganito siya sinolve. Yung A and B natin lagay lang, so 1.5 at saka 1.5. So baka ang ginawa, nag-moment dito sa A, pero buti na lang wala naman ata sa choices yan, no? Kasi isipin nyo, W times 1.5 minus 12 by 2.4, by total of 3. So luckily, wala naman sa choices yung 24. Tama? Pero meron, baka yun na isagot. Take note that this is a fixed support, so you cannot take equilibrium na 0 moment, di ba? Okay, ang meron dito guys is about sa deflection. Kasi again, due to the low W, the force developed in BC is 12 kilonewtons. So imagine nyo na lang paano siya magde-deflect. So ano tayo guys, maglagay tayo ng mga deflection muna. So let's say due to W muna guys. Due to W. Ganyan, tama? So due to W, meron ako dito deflection 1. Okay, or gawin ko na lang ganyan yung itsura, basta ganyan. Tapos ito rin 12 kilonewtons guys, pwede ko rin siyang i-apply dito. Tapos meron siyang deflection, pataas naman. So tawagin ko na lang deflection 2. Sige, mag-by numbering na lang. Deflection 1, deflection 2. Okay, tapos pag pinag-combine natin yan guys, ano kaya yung magiging final position? So ito po yung force na 12 kilonewtons. So pag pinagsama ko yan guys, take note, magsi-zero yung deflection yan, mga kapatid. So tingin nyo guys, pag pinagsama to, ano magiging katumbas na final position ng ating member? Okay lang ba sa inyo na 0 po ang deflection? Mali! Hindi po 0 guys. Bakit hindi 0 sir? So meron yung deflection, magde-deflect yan mga anti-marie. Bakit? Actually magde-deform to, ay magde-deflect yan base sa i-elongate ng BC. Aray ko. Tama? Kasi guys, rod BC is not rigid. So ibig sabihin, pag in-apply mo yung W dyan, hindi niya po mape-prevent yung deflection sa B. Kasi nag-elongate yan eh. Humahaba rin siya guys. So may final position man yan, it should be the elongation of our rod BC. Okay, so yan po ay gagawa na natin ng equation. So we have negative delta 1, pag ginumpay ko sa pataas na delta 2, magre-result sa negative kasi pababaling mo no? Elongation ni BC. O recall natin guys, ano bang maximum formula pag yung load po natin ay within the span? Hindi ba si Papa sa extra-lala? Naaalala ito, Rose? Pag naman yung point load po ay nasa dulo, tapos deflection sa dulo guys, ilan po ang deflection doon? PL cube over 3 of EI. And then yung ating po deformation BC, meron tayo dito guys, PL over 80 naman. Again, passport na rin ito guys, baka isipin nyo ay gawa-gawa lang ng Illuminati. Guys,
Yan po ay lumabas na rin sa exam before. Okay, so meron kayo ganyang setup guys. Direct sabi na, itong solution to syempre is for mga nag-memorize. Ganyan, kung natandaan nyo man. Memorization tayo. So lagyan mo ng values guys. Yung A2 dito is 1.5. Kasi gawin ko ng millimeters. Ano bang value ng natin? Force, BC, 12,000, di ba? So eto, 1.5. Yung length natin guys, total of 3,000. No, kasi dalawang ano lang naman yan. MM naman na yan. Tapos yung property natin guys, nandito naman sa sa given, ha? Harurot. Sige, let's start. Negative. W po ang nagkukos ng load ng deformation natin or deflection sa una. So W with A po na 1.5. So Papa 6. Yung E guys, pare-pares naman sila ng E. Yung moment of inertia na lang siguro. 198 by 10 raised to 6. Okay, tapos lalala. So 3,000 minus 1.5. Okay, and then you have here plus deformation 2 guys, passing po dun sa 12,000 newtons. Yung length natin guys, or PL cube, diba? So length pa rin to be used here ay yung 3,000. So 3,000 cube over 3 of EI. Again, yung E natin, pare-pares naman sila. So hindi ko na nalagay. I mean, nilagay ko pa rin, pero makakancel out kasi. So equal to negative PL over AE. So yung force natin guys is again due to the 12,000 Newton force. Ang length po guys, sa take note, yung length na tinutukoy dito should be the length of the member. Kasi yun yung magde-deform eh, diba? So yun yung 2 dapat. 2,400. Okay, and then area E. So area is, area, 5 po. Okay, 12 squared. And then yung modulus E. So sabi ko nga, pare-pares naman silang bakal. Mga bakal kayo. So E po yung cancel out naman. So just to lessen the computation. Okay, saan galing yung T? Ito po ay TL minus A guys. So formula based. Dahil doon sa taas. Okay, Ras. Okay, hey. Ito siya. So ito po again, nakabase po sa formula. Pero meron pang pagkakataon na nakalimutan yung mag-formula guys. Gusto nyo gamitan ng conjugate. Mamaya tingnan natin. Ano nang nangyayari guys? Pag ako nag-super science dito, dahil science. Hindi, sige. Anong nangyayari? Puro ka ba? Paano yan guys? Pag sa inuman na lang siguro. Mag one-on-one tayo. Charis. Huwag natin basahin ha. Baka may madistract baka mag-lunch po tayo. Sorry, Charis. So ilan po? Yung ating WB, Charis. So lagi nakapag-convert naman na sa Newton MM guys, no? Kaya 56.33. Ayan. So okay lang ba sa inyo yung approach gamit yung formula or merong mga nakalimot? Don't typical loadings naman yan guys. Maganda yung familiar na kayo. Di ba nga papasex lang naman siya. And then ito pong PL cube over 3. Actually ito guys, galing lang din naman dito. Pwede nyo gawin. Yung A nyo po, iset nyo lang as your length. Lalabas din yung formula ni PL cube. Parang nakita ko rin yan nung review, di ba? Okay na, if iset K po as L, magiging 2L to. Ito magiging L squared. So 2 over 6 is 1 over 3. Di ba? So madidirive rin. Kasi yung load na in-apply nyo dito guys sa pangalawa, isa sa dulo. So parang mas general equation to guys for any point load within the span. Basta yung A dinedefine as the distance of the load from the fixed support. Mali na wedge. Ayan. So try natin guys, what if conjugate? So by CDM naman. Para meron tayong other option. So ganoon pa rin. Meron load over dito guys, mas may support naman sana dito. Kaya lang yung support dito guys, ay hindi naman rigid. Kung baga binubuhat nga niya, pero nag-elongate din siya at the same time. So yung final position niyan guys, meron tayo dito final deflection. So SBC po. Or deformation BC, and that is DL over A guys. And solvable ata ito mga Andemaris. Sige nga, pwede pa-resolve muna yung deformation ng ating rod DC na siya yung i-deflect ng ating pong beam sa final position niya. So pi over 4, 12 squared, and then 200,000. So ilan po si delta BC guys? Okay? Kayo dyan, sa focus ako dito. Okay? Delta BC is how much? Tapos pwede natin gawin guys yung ating pong conversion from real beam to conjugate. So yung fixed end natin guys magiging free, kasi free end magiging fixed naman. Okay, so 1.27 ba yung deformation? Ayan. Okay, tapos gawa natin ng reference. So ito na yung reference axis natin guys para chugi na yung mga reaction and everything. So may W ako dyan. Yan po ay magkaroon ng pababang moment. Yan. So pag ganires. So anong moment yan mga kapatid? 1.5 W. Or kung gusto nyo, pwede na rin natin siyang gawing guys, MM. Para wala tayong concern sa units. Kasi mamaya baka may stress tayo in life. Pag nagkaroon ng mga unit analysis, okay? So para siyang 1.5 times W. Yun yung atin pong moment due to point low W. And then due to BC guys, ano naman yung moment niya papunta dito sa may kaliwa? If this is 3,000 mm. So the moment po will be 12K times 3,000. So ilan yun? 36 million? Ganyan, no? Newton mm. Okay? So naka-newtons na yan, saka naka-millimeters guys, no? So anyways, yun lang naman. And then pwede na natin guys i-set up po na yung deflection final nga sa atin pong point B is pababa. Reaction na pababa, no? So by conjugate beam method guys, we need the moment at B. So deformation sa B ng real beam ay equivalent po sa moment B guys ng conjugate. So yung moment dito sa B guys, madali lang gawin kasi may dimension naman tayo eh. So sa real beam, ang dineflect po negative 1.27. Kasi yung moment guys, naalala nyo, lagi yung dinidivide diba sa EI para maging deflection. So may naka-ready lang tayo dito later guys na EI sa ilalim. Okay, sige, let's start with the positive moment muna due to the triangular node. So 1/2 po ng 3,000. Ang height niya guys, 36 million. So nilagay ko na agad yung mga unit analysis nila ha. And then ang lever arm niya ay 2/3 po ng 3,000. Okay, then minus 1/2 po ng ito naman pababa. So meron tayong 1.5. Ang height niya is 1.5 W. And then ang ating pong lever arm, kung isipin guys, 2/3 muna dito. And then saka natin add yung 1.5, no? So 2/3, ang haba na ng ating equation. So, tsaga lang. Now, parang hindi kasi ito magkakasya guys sa sa calculator. Sige, balik tayo dun sa balik tayo sa units guys. Sige, balik-balitan ulit natin. Kasi parang hindi pa siya magkakasya sa calcu. So gawin ko ulit 20 kilonewtons. I changed my mind. Okay, so 1.5 meters. And then 3 meters po. Okay, tapos ito guys, palitan ko na lang ulit. Ng 12 by 1.5. Ay, by 1.5. By 3 pala. Okay, tapos the answer here is 36. Kilonewton meter.
Basta be aware na lang sa ano ha, sa ating pong mga units. Then ito naman, 1.5W. I changed my mind kasi nga mukhang grabe yung pagsubok dito sa moment equation. So gawin na natin, 1 half, 3, o ayan, di ba mas may 36, lever arm, 2/3 ng 3. Minus 1 half ng 1.5, and then 1.5W. Tapos 2/3 ng 1.5, and then you add 1.5. Now, ano yung unit pa niyan pag nagsama-sama guys? Kilonewton, meter cube, di ba? Kasi ito po yung meter, ito yung kilonewton meter, ito yung meter. So kilonewton meter cube yung final unit. So anong gagawin para ma-convert? Ilan nga ulit ng 1,000 yan? 4, no? Divided by EI guys. So 200,000 multiplied by, ano kayo nito? By 198 million. Okay, so with this, you can solve W. Talagang medyo pagsubok lang siya guys. Kasi mahaba eh. Okay, masyado pong, mahaba na. Pero okay lang, at least conceptual siya. Hindi naman siya tulad nung superposition na kailangan kabisado mo yung formula. What if makalimutan nga natin? Okay, sige, ilan po yung ating W? So is it same? Dapat kilonewtons na ilalabas dito. So try na lang sa calculator kung yan po ba ay lalabas na parehas lang. Then we can proceed sa 54. So 54 guys, mababa rin yung sagot. Nangyari saan natin? Situation na to, 18. Parang pag-boost na ba yung energy natin nung exam? So same 56 point, or may discrepancy due to rounding off of course, but basically same lang yun na 56.3 kilonewtons. Kasi ito, rounded off eh. If you use the exact value here, yan po ay exactly equal. Okay? So anyways, yan na lang. So for me, okay pa rin naman yung conjugative method guys. Basta maalam kayo sa unit analysis ha, baka mamaya mamali kayo sa units pa. Eh naka-MM kasi itong kabila eh. Diba yung na-solve nating deflection. O Kiras, malinaw. Let's see ba yun? Sige, 54 naman. Let's try 54. So sa 54 guys, baliktad naman, given yung W, and then may develop down na force sa PD. Ito yung moment sa fixed end. Aray ko. Actually kasi simple lang itong 54. Sige, pag mag-usap tayo sa principal's office. O, di ba may load W, 40. Tapos yung force BC, ay BC ba ito? Kasi mali naman yung pagkakalagay, wala namang BC. So yung by BC guys, typo error lang yan syempre. Ay, lang umunawa dyan, okay? So force BC ko guys ay 10. W ay 40. So basically, how can you solve for the moment at the fixed support? So moment sa fixed. So negative 40 pababa, 1.5 plus 10 by 3. Oh. Kita mo yan, naiiyak. Negative 30. Oh, mabonus pala itong ano eh. Ano yung solution niya? Halos wala nang ibang gagawin, kundi mag-moment lang. Kaya tingnan niyo yung answer natin guys. 30%. Ang baba. Para sa ganitong solution, so, ang baba. Okay? Yan po ay, again, kailangan nyo pong i-work out. No, na huwag nyo pong itamay lahat ng tanong sa isang situation. Kasi may mga ilan dyan, simple lang pala na tanong. Okay? Huwag nyo sanang sayangin. Okay? Sige, number 19. O, 19 na tayo guys. Ano to? O, naku, statics. Sipuli pa nga. So, check natin guys yung magiging answer ng 19. Okay, 34%. Anong baliktad? Baliktad. W is 40, DC is 10. Yung rad DC guys, wala naman nang gamit yan din. Moment lang naman yung tanong. Situation 19, may baliktad pa sa tanong. Malalaman natin yan guys, don't worry. So, situation 19 guys, ito po yung ating frame. Pag frame, ano bang solution natin mga kapatid? Diba method of members? So, method of members. Pag method of members guys, diba chachapapin lang yun? Okay, i-isolate lang each member at palalabasin yung mga internal forces. Pero bago yun, pwede nyo muna i-analyze yung buong structure. Baka sakaling meron naman kayong ma-solve. Halimbawa, using the whole structure muna. Kasi divide natin, ang baba rin eh. 34%. Given na ito po yung statics, hindi po tayo medyo matutuwa sa mga ganitong percentage ng statics no, na umaabot sa 30%. Kasi equilibrium po ang pinag-jijikutan niya. Perfection. Ayun. So, try natin guys, i-consider muna yung whole figure. So, parehas tong hinge, edi parehas po silang dalawa ang reaction. So, tawagin mo na ng EY, tsaka po CY. Sa ngayon, parehas muna pataas, no? Pero pwede naman natin i-correct yan kung sakaling magkamali. Pati yung kanilang guys, mga horizontal, no? Hindi tayo sure sa direction. So, may concept na lang muna tayo guys ng, ng gawa-gawang direction, no? So, EY, EX, CX, CY. So, meron tayo ditong EX naman, no? Yan. Tingin nyo ba may masosolve tayo if we use the whole structure guys? Kasi apat yung alam natin, ang equilibrium, 3 lang na equation. So, kung apat yung nawawala, solvable ba? Actually, hindi siya solvable lahat. Pero meron kang pwedeng masolve man lang kahit isa, diba? At anong paraan para kung masolve yun? Yung W natin ay 600 newtons, no? Dito po siya nag-act sa may dulo ng kulay. Ganerch. Ano ba distance nito guys? Papunta dito sa may anes. Ayan o, di ba yung S na yan? Ay 8 meters, pero hanggang center lang ng pulley. So lumalabas, kulang pa po tayo ng anes, ng radius. Even din may radius guys, 4 meters. So solvable either EY or CY, no? So pwede siguro tayo mag-moment sa C. Again, tinitingnan natin yung whole structure po. So meron tayong clockwise EY, positive na lang, with lever arm 8. Then yung 600 Newton force guys, counterclockwise siya with lever arm 4, plus 8, plus 8, equal to 0, how much is our EY? Yan, kung base po sa moment. C, but it's EY guys.
And then after nyan, you can take summation of forces vertical pa nga. So imagine, dalawa pala yung pwede natin masolve using the whole structure. So mamaya yung method of members kasi hindi pa naman natin sinapsap, no? So, pero sa kapatid natin yan. Sa ngayon, yung whole member muna, or yung whole structure. So EY is 1,5. Tapos may summation forces vertical, pwede na rin natin masolve guys yung CY na actually, ano kaya magiging direksyon? Imagine yung EY na pataas, masyadong malaki. Eh yung pababa natin 600 lang. So basically, ito palang C mukhang pababa siya magre-react guys. So palitan ko na natin dito na agad dito. Para pag nag-solve tayo, pwede na natin siyang so EY minus CY minus the low W. So 1,5 minus 600. So how much is our CY? 900 naman. Newtons. So yung CX tsaka EX guys, posible bang masolve dito? There's no way para masolve po. No, kasi isa sa kanila nawawala eh. If you take summation of forces horizontal, siguro ang makukuha na lang natin information dyan is that EX is equal to CX. Pero wala silang value. So paano natin masosolve yung either EX or CX guys? Sa tayo pwede pumunta sa Cubao, that is. Pwede rin punta sa mga members na po. So tayo po ay magkaka-isolate na. Saan maganda pumunta guys? Sige, pili kayo. Nabigyan kayo ng option. Dito ba sa DBE or ABC? Saan maganda? I think okay na yung DBE guys. No, itong state member. Sige, try natin guys. Kat-isolate no? So ikakat ko po. Or isolate na lang natin. Member DBE. So check nyo kung tama kayo magiging ano guys, drawing. Pero kung parehas ba sa na yung drawing ninyo. Okay? Tapos meron tayo ditong D, B, tapos E. So sa reaction, may nakomputa tayo guys na EY. No, pataas po yun. So 1,5 lagay ko na dyan. Tapos etong sa D, syempre kasama sa pagputol mo doon yung tension. Anong value nito sa tingin nyo guys? Tension sa D, what is the value? 600 din, do you agree? For what reason? Kasi for a smooth pulley, smooth criminal says. So if you isolate the pulley A, dahil smooth naman siya guys, so kung anong mahatak dito, ay siya rin mahatak sa kabila. Okay, 600 newtons. Kailan lang po ba yan hindi magiging parehas? Kapag meron na pong tinatawag na belt friction. So pag may friction po dyan sa pulley guys, yung hatak dito ay T1, yung hatak sa kabila, T2 na. Ito ba? Tapos may equation na pong sinusunod doon. Parang maalala ko nga, TEB beta, parang gano'n. Tapos may ganyan eh. Coefficient of friction yung beta, tapos angle in contact. Ganyan. Pero hindi ko na dinidiscuss yun guys, even though ano yun, nasa statics din yun. Hindi naman na siya ganun kalala. Kasi pang ano na yun, pang mechanical na. Pang mechanical engineering na po yung belt friction. Kasi sila yung ano, di ba, medyo concerned sa mga machineries, di ba, na mostly pulleys yung gamit na may belt friction. Sa akin kasi hindi naman gaano, parang mga pang lifting lang yung pulley natin eh, kung saan smooth usually okay yung gamit. So anyways, 600 po yan guys. Meaning, isasama din natin sa combination dito, lecture. Okay, tapos may tatlong nawawala dito guys. Ano yung tatlong yun? Siyempre meron tayong BY. Tapos meron din tayong BX. Ano magandang assumption sa BX guys? Actually yung EX muna, ano magandang assumption? Mukhang dapat pakaliwa siya guys, EX. So itatama ko lang yung kanina. Dapat pala pakaliwa ito. For what reason guys, bakit ko naisip na pakaliwa si EX? Kasi pag nag-moment ako sa B, GG ko yung 600 ng counterclockwise. So walang ibang magre-resist nun, kundi yung EX lang. Okay, that's why yung EX muna natin siya to the left. So to the left na rin to guys. At yung CX ko, active ko lang, dapat to the right naman siya. Okay, anyways. So kung meron po tayong dalawang to the left guys, for sure magre-react na po si BX ng to the right. And actually pwede na natin masolve dito guys yung dalawang hinahanap. Na hinge force B horizontal. So yan yung BX. And then sa vertical component ng B din, yan naman si BY. O sige, let's start with number 55. Siguro moment muna ako guys sa B equal to 0 para makuha ko si EX. Okay lang ba yun? Ang lever arm ko po ay H1, which is 10 meters. And then another lever arm here, 6 meters naman. So if B moment at B, if you take moment at B, si EX po ay may lever arm na 6. Si 600 naman, opposite rotation, ang lever arm niya 10. So ilan muna si EX guys? Na magiging parte ng solution natin sa 55. 1,000 newtons. So that if you take summation forces horizontal guys, meron kayong BX to the right, plus, or minus pala, ng to the left na EX, and to the left na 600. So ilan si BX guys? And then kindly check your solution, kasi ang baba ko yung 30% naiiyak si self for a statics na problem. Na halos umiikot lang saan? Sa equilibrium, di ba? Parang summation ng moment forces, gano'n. Aray ko. So BX is how much? Nagkabaliktaran na nga ang mga happenings. So 1,000 times plus 600 lang yan, no? So that's 1,600. And nag-positive siya, meaning tama yung sinatanin direction. O what else? Number 56. Vertical component lang ng B. Any summation forces vertical. O ito, perfect na perfect. Silang dalawa lang yung vertical, guys. So you have 1,5 upward minus BY equal to 0. So basically, BY is 1,5. Nakiinis. Ang ikli naman ang solution niya dyan. Okay? So you have your EY. Hypothesis Newton. So the answer is letter A. Check natin sa item analysis kung aray. So ang majority sumagot 1,000. Kasi, ay, 1,2. Bakit 1,2 guys? Anong nangyari dito? Hulaan mo. Hindi nyo sinabi 4 meters. Kaya ito naging 1,2. Ayan na nga. Ang sinasabi natin mga common mistake. Naduli, or hindi na isama yung distance. Take note guys, malinaw sa figure na ito po ay from the center. At the load is acting sa may edge pa ng pulley. Eh, may dimension R naman dyan ng 4 meters. Science! Okay? So pag nagkamali dito guys, kaya siguro ma-adapt yung 1,2 hanggang dito. Kaya 1,2 yung majority natin sa 56. Nabitan ko kayo doon. Okay, binibilang ko yan ha. Sabi yung nabibitan. Okay, para i-check natin kung next time ba, mauuli ko ulit kayo. Dapat hindi na, okay? Dapat the next time na encounter nyo yung same problem or same concept man lang, dapat maiwasan na natin ang mga salot sa choices. Okay, dapat ano yan, pinupuksa, di ba? Okay, hey. Tingnan naman, ano pang tanong? Number 57, support C. O, dahil kanina guys, meron na tayong CY, at yung EX ko ay nasolve na rin. Yan galing dito sa may, nasolve na ba yung EX? Yung EX nasolve na rin galing dito, oh. So yan. Ito ay 1,000. So we can say that CX po is 1,000. From here, sa may solution ng member DB. So enough na pala yung member DB guys para masolve yung mga nawawalang question.
So gamit itong dalawang components na to, we can solve for the resultant. So number 57 guys, RC is the square root of CX squared plus CY squared. Okay, so 1,900. Square root. So 1345.36. This is newtons. Okay? Ayun, so ayun naman yun. Check natin yung 57 kung marami rin bang nadali. Ayan, so majority naman pero mababa ng 27%. Ayun. Kalungkutan. So ano masasabi niyo sa number 19? Yan ba ay nakakatakot pa ba? Kasi kung sa unang tingin, ang komplikado nga naman yan talaga kung titignan sa una. No? Pero pag sinolve natin guys, sabi ko basta statics, wala kayong ibang gagawin dyan kundi mag-equilibrium na nag-legit. Kahit anong itsura pa ibigay sa inyo. Kahit saan damakmak pa yung members dyan. Basta makita kayo ng framing, paano mo malalaman na frame analysis yun? Pag maraming members na nagko-connect gamit yung internal bin guys, doon nyo malalaman na ay, method members ko to. Parang nung lumabas ng April guys, may ganito rin similar figure. Frames lang din yun. May pulley din, tapos connected siya with with internal bin, gano'n. Okay? So ayun lang naman. Science. Ang atin pong maibabanggit dito guys. Sige. Let's proceed to the next one. Ay, number 20 ay slab naman. Ito, mukhang makabawi tayo dito. Uy, malapit pa tayo, alin na lang. Situations. O, di ba, mas mabilis tayo kahapon? Kasi kahapon ang bibigat ng mga topics. Okay, anyway, situation 20. May one-way slab tayo guys with a total depth of 200. So, pag dinrawing natin yan, nakakat lang din yan to 1 meter split. 1,000 mm. So, total depth niya guys ay 200 daw. Tapos, yung covering niya sa centroid, ito magandang tanong to, ay 35. Sa centroid ay na. So, yung atin pong effective depth ay solvability by how? How the Carabao. So, 200 minus 35. So, ilan to? 165, no? Millimeters. Ayan. So, may effective depth na kayo. May thickness pa. So, nilagay lang natin itong information na. Tapos yung spacing dito, guys, pin-provided. So, alam naman natin yung design natin sa slab at nilalagay rin sa scheduling ng atin pong plano is mga spacing. Ganun siya nilalatag, no? So, ganyan. So, sabi dito guys sa number 58, hinahanap lang yung nominal capacity base doon sa informasyon. So, dahil may spacing time pin-provide, pwede tayo doon magsimula. So, sa number 58, di ba, kung nilalagay ko niyo po ang spacing, ano nga yung formula? 1,000 AB over AS. So, may spacing tayong, binigay. Ang spacing na binigay? 125 mm. So, kung 125 to guys, you have your 1,000 area bar. So, ang bar diameter na pinapagamit ay 20 mm. And then AS natin guys ay nawawala muna sa ngayon. So, ilan si AS? Tapos, gawa na tayo ng pinagbabawa na technique. So, nominal naman ng tanong, di MN. So, ASFY, D minus. So, again, galing na po sa equilibrium, yung ating A, para diretso na. Tapos may divide po. So, 800 pi. Then, substitute lang dito guys, 800 pi, FY natin 415. Effective depth, sinulog ko na rin kanina, 165 minus the pinagbabawa na technique. Okay, 415. 5.85, FC prime natin guys is 228. And then B, tapos 2. Okay, Ras. O, ilan na si Evan guys? Ang sarap po, pila. Parang ito po ay, mukha man siyang design. O, design naman talaga siya. Pero mukha man siyang skippable. Pero parang kakampi pala to. Dapat, maging kakampi. So, 149.24. So, kamusta ang experience sa number 58? Below 50% kasi tayo, no? Medyo pa rin. Bakit man ng konti guys, pero kulang pa. Kasi, mapapa pa rin yung 40%. So, we need more. Okay? Sige, number 59. Ayun, so malaman na talaga. Grabe naman si Ate Maris. So, shear capacity guys ng slab. O, ito pinaka-perfect na rin. Nominal lang din po ha, VN. Alam natin shear capacity, VC plus VS. Ano pa meron sa slab guys? Walang stirrups. So, no stirrups, di ba? Ayun. Actually, may nagtanong yan sa exam. Ano daw, parang kulang daw yung given. So, hindi siya kulang guys kasi nga wala naman talagang stirrups sa slab. Ang may stirrups lang po ay mga beams. So, kung hahanap ka ng shear capacity ng beam, kasama yung stirrups doon. Pero pag slab po, the slab alone will resist the shear. Okay? So, no stirrups tayo guys. Therefore, 0.17 lang tayo square root of FC prime, DWP. Oo, kasi ang pinaka nagiging confinement natin, di ba nga, is yung temperature bars lang. And it has nothing to do with, with shear capacity. Okay? So, you have 0.17, square root ng 28, and then DW ng 1,000, tapos effective depth ng 165. So, that's it for our VN. Science! Kasi ang dali lang pala niyang isolve. 148.43. So, plus 0 tayo. Guys, wala naman tayong stirrup sa slab. Okay? Ayun. This is what? Kilonewtons na. Okay, and the last question for this problem. If the lead bar is to be replaced by 22mm bar, what will be the new spacing? So, take note guys. Kanina, when our spacing is, or when the diameter, or diameter po, is equal to, ano nga ulit yun? 20 mm. Ganyan. The corresponding spacing po is, ito, 125. Yan yung given kanina. Given sa situation. Ngayon, pinakahanap, when the bar diameter is 22, papalitan, lalakihan mo yung bar diameter guys. Ano mangyari sa spacing? O, yun muna yung tanong guys, concept muna. Ano mangyari sa spacing? Lalaki o liliit? So, tingin nyo lang naman. Kasi ganito isipin nyo ha. Siyempre, bubuhat ng moment yan. So, yung dami ng bakal, parehas lang, di ba? So, kapag ka po, lumaki yung bar diameter, anong mangyayari sa bilang ng bakal? Okay, isa-isayin natin, guys. Pag lumaki ang bar diameter, anong mangyayari sa bilang ng bakal? Let's say, parehas lang ng reinforcement. Ulitin ko, guys, yung AS po. Base sa moment yan, di ba, dinedesign natin yung AS. So, dami ng bakal required to resist our moment. So, fix po yung total reinforcement. Kung maliit na bakal gamit mo, madami yung bakal na mapuproduce. Tama? Kung maliit yung diameter. Pero kung malaki yung diameter ng bar, ilan yung number of bars? Konti lang. O imagine nyo, guys, kung konti po yung bakal, anong mangyayari sa spacing nila pag nilatag mo? Magkakalayo or maglalapit-lapit? Lalaki. So, dun pa lang guys, pwede nyo na i-cancel out si letter C.
Kasi siya po yung spacing na mas bumaba sa 125. So dapat po, wala nang sasagot sa letter C. So meron pa rin, around 20%, madami-dami pa rin yun. Ayaw naman. So by concept pa lang, without even computing, di ba? Nakakapag-eliminate din tayo somehow ng mga illogical answer. And din dapat yung nangyayari, guys. Kasi science, pag yun pa yung sinagot natin. Anyways, going back, no? So kung galing na sa formula, guys, na S po equals to 1,000 AB over AS. Again, we can see na ito pong dalawang to ay constant, no? Kasi ang goal natin, guys, magpalit lang naman ng bar diameter. Hindi naman natin goal ibahin yung resistance ng ating slab or yung parang reinforcement ng slab. Okay? So kung isipin, guys, yung constant na yan, which is the proportionality constant, pwede natin i-arrange as K na lang. Okay? So yung K na yan, guys, equal to sa spacing over area ng bar. Okay? Na pwede ko pong i-equate, let's say, spacing 1 equal sa spacing 2 na may ibang bar diameter. So tayo natin, guys, ipag-equate, no? So sa una po, 125 corresponding sa pi over 4 with 20 squared. Sa kabila naman ay anong spacing, pero yung bar diameter ko po doon ay 22 naman. So what will be your S? Now, ang magiging mali nyo dyan, guys, alam nyo kung ano S? Baka nag-ratio proportion lang kayo na parehas po silang linear. Mali. Ito, guys, cancel out man to, pero naka-second degree kasi yung area. So kapag ni-ratio proportion nyo lang yan na parehas po silang first degree, punta po tayong principal office. Okay, so 151.25 or based on the choices na round down, so 150 mm. Okay, hey, yan po ang ating sagot. So we can proceed na po to the next one, ha, 150. Ayan, so let's proceed na. Number 21, ayan na, last 5 situations tayo, guys. And may statics ulit. Pwede ba gamitin yung 1,000 AB over AS? Saan, guys? Yes, pwede, guys. Let's say ito, solve nyo yung AS. Actually, may AS eh. Di ba yung AS din pag ginamit mo yung 125 equals sa 1,000 AB ng 20 squared? Ang sagot sa AS, 800 pi. Tama? So, ang gagamitin yung 800 pi, guys, as a fixed reinforcement, and gusto nyo lang mahanap yung bagong spacing pag binago yung bar diameter, pwede po. No? So, 1,000 AB, pi over 4, pero gamit naman yung 22, divided by 800 pi. So, lalabas din dyan, guys, yung exact answer. Okay, 151.25, okay? Pero para ka lang din kasing nag-ratio proportion, no? As long as constant naman yung may constant term ka. So, pwedeng gamitin yung concept ni similar and proportional. Perfect. Ayun, so sino naman siya? Okay, so let's proceed na po sa another statics. Ito yung mga PM pala tayo dito. Okay, yung KBT is the minimum reinforcement, no, sa slab. Yan yung formula ng KBT. Pag na-overwhelm kayo sa problem at mental block, ano daw yung pwedeng tip? Kasi nga, pag, ito yung pwede nyo pa ma-feel, guys, na syempre normal lang. Kung anong words list, parang hirap na hirap kayo. Pero ngayon na nagsosolve tayo, parang bakit parang ang simple-simple ng mga solution, di ba? Bakit parang ang dali-dali pala niyang atakihin, pero sa actual exam, sobrang laki na, sobrang hirap na hirap, di ba? Again, paano yun na, normal lang naman yun, guys. Kasi iba naman syempre yung yung sabay tayo nagsosolve ngayon, syempre kasama ko kayo, ganun. Kaya madali, di ba? Parang magaan ang pakiramdam. Pero pag nagkahiwa-hiwalay na tayo, tapos nagsosolve tayo on your own, minsan parang ang hirap mag-analyze mag-isa, di ba? Again, that's normal, okay? Kaya nga tayo guys magkakaroon ng training, di ba? Like training na everyday meron kayo sasagutan on your own, di ba? Yung business status orientation. Kasi yun yung goal natin, guys, makasanayan niyo po mag-isa. Though nandito naman ako as your guide, as your guardian angel. Siyempre, sa training program, di ba parang sa training arc ng mga anime, di ba meron silang sensei? Hindi naman sila agad lalaban sa gera na mag-isa lang silang di ba? Mag-isa lang silang natuto. Siyempre, they try to copy their, di ba? Their sensei. That's ang sensei to, okay? So, ganun din guys pagdating sa boards, no? Mukha siyang madali pag kasama niyo ako nagsosolve, pero soon, mapapansin niyo naman yan guys na kakayanin niyo naman isa. Again, that's the goal. Kaya dapat nagsiset kayo ng goal and purpose. Okay na soon, dapat masanay akong wala na si sir. Alam, darating yung time na magkakaiwalay tayo. Pwede niyo naman gawing labubo guys. Para kasama niyo sa exam. Pwede ba yung labubo sa exam? Okay, so ayun. So darating yung time guys na ilalet ko na natin. Ito na, nagulitan naman yung imo-imo natin. Pero sa akin, enjoy muna natin yung magkasama tayo. Enjoy natin na tayo po ay nagtutulungan. Ganun. Okay? So normal feeling lang. So i-validate na normal feeling lang naman ninyo na hirap na hirap kayo on your own pero ang dali lang niyang i-solve talaga. So during discussion naman natin, doon natin siya ma-realize na dapat pala hindi natin ganun pinakakomplikado yung mga solution. So sa susunod guys, map yan naman map yan guys. Every meeting natin sa refresher, para nag-level up tayo ng nag-level up. Tulad yan, ngayong buong MacBoards, di ba? Ang dami nyo natutunan, ang dami nyo pong na-correct na pagkakamali, ang dami nyo na-take note, di ba? Ng mga common mistake. O the next time guys, dadagdag na yun sa learning ninyo, di ba? Yun yung purpose guys, no? Okay, yung mga explanation natin. And darating yung time na dadali dito. Okay? Giginhawa din. Okay po, sige, situation 1 pala. O, situation 21 na. Situation 21 guys, so tayo natin. The man is trying to move a packing crate. A mother packing crate now, ayan. So 61 guys, oh yan taas, yes. Gusto ko yan. Gusto ko yun. Okay, so across the floor, they're applying a horizontal force down. And then the center of gravity down ng ay 250 Newton grade. So located down sa geometric center. So geometric center guys, syempre rectangle lang naman yan. So by geometry, ang center niya nasa gitna. So for 61, tinatanong lang, gagalaw daw ba ang ating pong crate? Well, dalawa lang naman ang uri ng paggalaw, di ba, ng ating body. Isa pong pagdulas, pag-slide, and isa pong pag-ikot. Okay? Understand? Ikot. Okay, location, di ba? So the way check ko guys, pag tinulak kabigin ko ba to? So by sliding muna guys, let's check against sliding. Okay ba? So may tumutulak dito guys na P, na binigyan ng value 60 newtons. Na gusto kong alamin, ano ba yung resistance dito guys, friction maximum. Di ba equal yan sa mu n? Perfect. So ang mu n ko guys, n ko pala is solvable by summation of forces vertical lang. So what is W? mg, di ba? Anong mass natin? Actually naka-weight na siya. So perfect. 250 newtons na agad to. So normal is 250. So the friction maximum guys will be how much? Ang coefficient ko ay 0.3. So ilan yung friction maximum? Meaning na ito guys, ito yung maximum friction na pwede niya i-resist. Okay, ilan po ito yos? Packing crate, ikaw, packing crate. Okay, yung ating po. 75. So what can you say about the friction versus the applied load? So since friction max is greater than our 60 Newton force, therefore, the plate will not slide. Kasi mas malaki yung magre-react. Kung kaya pang mag-react ng floor up to 75 Newton force. Siguro pag in-applyan ko ng 100 yan guys, madudulas na yan. Kasi yung 75 lang yung kaya i-carry ni diba? So given na 60 lang siya, ibig sabihin, hindi po siya mag-resist. Kung pag nag-summation forces tayo guys, sige mag-equilibrium tayo.
Ito kasi capacity itong maximum so huwag natin ilagay dyan guys. So basic summation of forces horizontal, ang kailangan pong i-react dito sa baba guys is magkano? Magkano? Okay, so you have P minus F equal to 0. So 6T minus F. So the friction is 60 Newton. So since mas mababa po yan sa F max, therefore the crate will not slide nga po. So pwedeng ganyan din yung inyong ano guys, inyong conclusion. Okay, kasi ang F max natin is 75. Ibig sabihin F max, maximum capacity na pwede niya ma-produce. So yung 60, CCU lang sa kanya yung 60 guys. Carry niya po yung i-resist. Malinaw etchi. So sa sliding pa lang yan. Paano sa overturning? Gigikot pa tayo o hindi? So mag-summation tayo ng ng moment din. O i-check natin guys yung riding moment at overturning moment. Tara, may ganun din. So against overturning naman. Meron tayo tatawagin to kasi dito yung possible jumikot, di ba? Tapos alin dyan yung mga sasama. So ito guys, pag umikot yan, yung normal force mo mapupunta sa dulo. Kasi nga, yan jijikot na so wala na po siyang contact sa may surface. Baga paikot na siya, paangat na gano'n. Okay? So riding moment guys will be equal to what? Yung riding moment yung magpapanatili sa pwesto nung ating rate, which is the self weight, di ba? Anong lever arm ng 250 guys papunta sa toe? So 0.6 to, edi kalahati nun guys yung kanyang lever arm. So 0.6 over 2. So ilan yung riding moment? Ulitin ko, riding moment is the moment para mapanatili sa pwesto yung ating buong rate, which is based on its self weight. 75, ano yung Newton meters. And then yung OM naman guys, ano yung overturning moment? Siya naman yung magpapatumba sa crate, which is caused by this person, si kuya mo, na nagtutulak. Baka matukhang ka dyan, guys. So 60 newtons guys multiplied by the lever arm, 0.9. So ilan is Volgolis yan guys? 50 po. And what can you say about these values? That since the RM po is greater than OM, therefore the crate will not tip. Hindi siya ikot kasi mas malaki yung nagpapanatili sa pwesto niya. Mas malaki yung tumutulak sa kanya towards the floor kaysa doon sa tumutulak sa kanya paikot. Pero kung mas malaki ito guys, sabihin natin nila sa pag ginawa ko 100, ilan na po yung overturning moment ko? Eh di 90. Iikot na yan, tama? Kasi hindi na niya kayang, hindi na niya kayang buhatin pa. Okay? Malinaw etchi. So parang yung solution nga natin guys, maladam analysis din, ganyan din ang mga galawan. So ang final answer natin guys, since hindi naman siya umikot, hindi na siya dumulas, so therefore the plate will not move. Okay, any motion is prohibited. Walang galaw, walang bitaw. Charis. Okay, sige, 62 naman. Okay, 51%. Okay, pagkalahati naman. Magandang ano na rin niya result. Okay, so cost tipping of the packing. Wait. So tipping guys, dito tayo. Overturning, no? Against tipping na lang pala to. Okay, so kung against tipping, we can use this solution guys para tayo po ay makasolve. So pwede nyo i-copy paste. Ako na pala makakapag-copy paste. Okay, so i-copy paste ko na lang itong solution na to. And ang gusto natin guys, yung magkukos ng tipping. So ibig sabihin about to tip. About to tip? About to overturn na. So meaning yung moment natin guys is nasa rurok. Okay, so gawin po natin about to overturn na siya. So dapat moment ko sa 2 equals sa 0. Parang yun na yung bingot, di ba? So RM equals OM, kumbaga. So RM equals OM. So ang mangyari dyan guys, summation ko ng moment sa 2 will be equal to 0 na. Kasi if RM minus OM po, parehas sila ng value. Ibig sabihin yung overturning moment ko guys, medyo lumalapit na ng value sa writing moment. Medyo paikot na yun. Tama? Magkukos na siya ng overturning. So 0 dapat to guys. Okay, so ang tinatanong ko is force P. So gawin nyo lang unknown to guys. And then everything is the same naman na. So gawin natin, negative 250 times 0.6 over 2. So again, 0.6 kasi itong lapad ng anes na ating pong crate. Ito siya, 0.6. So 0.6 over 2 and then plus ng force P na nawawala ng 0.9 equal to 0. How much is our P? 83.8. Okay, last. So ayan, letter B guys. Maikli, no? Kasi pag statics talaga guys, ayan, ganyan naman solution natin. Moment, forces. Kaya please, no, bear in mind na ang statics po dapat kakampi natin pagdating sa boards. Ang mga kalaban dyan, CB tsaka STEMA. Ang mga kakampi, statics, theory, tsaka steel. Formula naman, kung i-group ko sila. Ayun yung nating category. Okay? Kalaban pa dyan siguro dynamics. Pero pa isa-isa lang naman dynamics. Yes, tsaka cover na siya ng physics natin. Okay, so naman guys, coefficient. Static friction. So ganun din guys, pwede tayo mag-drawing dito ng sa sliding naman. Tapos saan gusto natin ma-prevent yung pag-slide. So ano daw yung minimum para ma-prevent. Or mapanatili natin ang static condition. Okay la, so we will be using the maximum friction dito guys, which is USN. So may summation of forces horizontal, we want to maintain equilibrium. So P, nawawala pa si P or that permits tipping guys. So anong ibig sabihin nito? That permits tipping, meaning yung nasolve mo kanina na nag-cause ng tipping ay siyang gagamitin natin dito. So ito po, will be used. So unfortunately, kung mali kayo sa 62, damay-damay na po ang ating 63 kasi siyang gagamitin, di ba? So P minus F max type guys, so equal to 0. So again, may summation forces vertical. Ang ating normal force equal lang din sa self weight na 250. So 83.33 guys. Minus mu unknown with normal 250 guys. 0. So how much is our mu s? And 0.33. So check natin yung 60. Ayan, so medyo magkalapit, no? Kasi nga kung anong ginamit yung sa 62, ay siya rin gagamitin niya sa 63. Pangawad yan. Ay, gawin ko na kuya. So kung mali kayo doon sa 62, tama siya dito guys. Kaya medyo magkalapit yung mga item analysis. Okay, then next po, number 22. Okay. Okay dyan. Masaya pa.
naman, o nagpapagap na lang. Ala, hindi tayo magpapagap. Kailangan maging masaya, okay? Sige, dami. Dito guys, ayan, medyo mababa po ang 39%. Para sa tanong na to guys, anong nangyari? What happened? Ayan na. O, try natin guys. Si ABC daw ay nakaplank. So ito... Oh, you guys in 3D ha? Dapat 3D talaga. Okay. Okay lang yan, gusto ko talaga 3D. Ano ito? Guys, for what reason? Para makita nyo po na 2 volt ang ginamit. Aray ko. So kung 2 volt yan guys, anong ibig sabihin? 2 po ang nagre-react. So force ng volt. Tama? So kung mag-moment kayo guys sa hinge, andito ang hinge sa B. 2 to, okay? So kung isosolve ko yan guys, ano ba sabi pala dito? Maximum tensile stress sa volt. So again, nate-tension kasi yung volt dito guys. So ito tension T. Wala man siya sa figure guys kasi nga nakagilid. So parang nag-overlap sa paningin natin yung 2 volt. Pero nandun siya sa problem. Okay? So kung isosolve yung tensile force sa may volt, try natin i-moment muna. So 1 meter to, this is 2.5 naman. So summation moment sa B kasi hinge naman yan. And nakaklamp sa B, so support niya yung B, pwedeng hinge po yung ginamit. So dalawang T guys with lever arm 1, and then positive rotation yung 9 with lever arm 2.5. So ilan muna yung tensile force sa may volt. So 64 to guys. So 2T by 1 meter plus 9 times 2.5. Ilan muna si tension force? 11.25. Kilonewtons. Anong unit niya ito guys? Megapascal. So this should be the stress in the volt. So tension over area ng volt. So that's 11.25 thousand. And then pi over 4 times ng volt natin. Volt diameter. Saan yung volt diameter? 2 volts at A. Volt diameter 22. Naligaw na. Okay, and then ilan po ang stress sa volt? So 29.59. Ayun guys, parang manhid na kayo. Parang wala na kayong nire-react. Kasi nangyari na sa atin ito nung ano no? Nung eccentricity, yung eccentricity. Napagod na lang no? Like, ito na naman. Parang naulit na naman, no? Pero okay lang yan. Again, first Mac course pa lang naman. It's okay to commit mistakes. No? It's okay na overlook natin sa ngayon, no? Okay, masasabi ka na lang na nasasaktan, okay? So, pero syempre dapat natin siya improve natin. Okay, sige, next po natin guys, 65. Aray ko, ganun din. So, 65 guys, kailangan ko lang isolve yung reaction dito sa B. And obviously, pataas po yung reaction sa B. Kasi parehas ng pababa yung paliwantanan niya, di ba? So, ngayon po ay magre-react sa gitna. Summation forces vertical na lang. Enough naman na yun. Tamachi, Tamagotchi. So, yung RB pataas minus dalawang tension minus yung pababang force P equal to 0. So, gawin natin guys, solve. So, 11.25 minus P na 9 equal to 0. So, how much is our RB guys muna? Okay, 31.5 kilonewton. So, with this value guys, kasi bearing stress sa B, edi siya mismo yung mag-cause ng ano doon. Eh, ang contact area daw dito guys, so may cross-section dyan, na 200 by 150. So, yun na, siyempre yung ano natin, yung stress na nag-ukol dito guys, ayan, doon siya distribute 200 by 150 now. So, madali na siya i-solve, no? That will be RB times the area in contact. At B. So, 31.5 thousand divided by 200 times 150. Ayan, so at least dito walang double area. Wala yung kapalas kanina guys na dalawa. So, isa may contact area. Pero guys, yun nga, base sa ating item analysis, medyo nadali na naman tayo dahil may lumabas na naman kasumpa-sumpa. Ano ba naman kasi mga patibog na yan? Okay? So, 1.05 ang ating pong kasagutan. Siguro hindi nyo na double yung tension naman. Baka naman 11.25 lang gamit ito dyan. Yan ba yung nangyari? Ano bang nangyari sa ating dalawa? Okay, this is megapascal. Okay? The last item for this problem guys, again kakampi to kasi ito po ay simple stresses lang. So isa yan sa mga kakampi natin sa boards, no? Mga simple stresses. So 66, okay. Ito pumalag naman, majority. So ano na allowable volt capacity at A based on allowable volt capacity at ito yung force P. So solve ko muna guys yung tension na pwede itong i-apply. Di ba allowable tayo equal to the actual? So allowable ko po for volt ay 69. And then tension ko guys ay T all over pi over 4 of 22. Squared. So ilan pa muna yung tension ko guys na pwede kong allow sa volt. Tapos pwede ko siyang gamitin dito. So sa solution na to. So solve for T. Sino naman yung nawawala? No?
Lolo ko na yung app. Ano? Ayaw na ako ipa-copy paste. Aray ko naman. Hindi masyado tayo ng lalaman. Series. So 26.23. Okay, kalman yung mga bulbasaur, no? Hindi pa yun yung sagot. 26.23. Okay, then try natin sagutan dito guys sa equilibrium. So lagyan nyo lang ito ng 26.23. Kasi itong 9, yan yung P eh. So yun naman yung nawawala. Buti na, hindi natin nilagay 26 kasi baka may ma-excite ulit. No? Pakay lang isagot. So with using the equilibrium, how can we solve for our P? 20.98. Ayan, pwede pa natin siyang patasin ng bigat. Okay, malinaw. Malinaw question. Next po, last 3 equations. I hope kumapit pa naman ang sampay ng Pilipinas. Ayan, so 67. Aray ko. May saksabi sa gilid guys. Ano to? Uy, lalo na yung 69. Grabe to. Okay, 67 okay pa naman. Pero bandang 67, nagkaputo ka na eh. Puto pa na. Barila ng barila. So, try natin situation 23. So, medyo di lang expect kasi ito po ay theory, no? Parang isa siya sa mga story natin lumabas. Gusto ba namin yun sa loob? Ako lang talaga yun. Okay, check natin guys. Kung, again, dala lang siguro ng panic kasi medyo patulo na to. So, drawing nyo muna guys. May fixed-ended beam muna. Nang haba po ay 15 meters yung haba. Pero nilagyan siya guys ng added support, no? So, may gitna. So, may added support dito. Yung iba guys, actually, nakita ko sa akin paglibot-libot. Nakita ko yung iba guys, cantilever siya din drawing, tapos nilagyan nito. So, take note, naka-plural siya, no? Fixed at the ends. So, both ends po yan, magkabilang dulo. So, para siyang fixed-ended beam. No? Kung tutuusin. Okay? So, yan po ay fixed-ended beam. Tapos, meron tayo uniform load, guys. No, uniform load dyan is 32 kilonewton per meter. Na actually, guys, meron na tayong mga derived formula nito eh. Tama? Mali yung nalibugan. Mali yung nabilugan. Nasagot. Kaya science. Okay, so L natin. Dito guys, 7.5. Tsaka dito, no? Nadi-dyslexia na kayo guys, tanghaling tapat na. Ang nag-aalas juicy na. Okay? So reaction daw sa may center support. Ano reaction dito guys kung i-recall po ninyo? Gusto nyo muna ng derived formula? Kung derived formula yan guys, ang derived formula po is Ilanis Mordolis. WL over 2, WL over 2. Ganon. Yung L dyan should be the span length. So kung isosolve nyo man yan, number 67, the answer for the reaction at let's say B na lang yun guys. A, B, C. So RB na lang, IWL. So 32 by 7.5. Ilanis Mordolis net. So 66 ha, ayan, 66. At 67 pala to, 50% ang tumama. Ano yung 66 guys? Yung number 66. So naku equation, yung equilibrium lang din guys. So, equilibrium. Dito, sa figure. Okay? Okay, last. So 240 guys. Pero isolve ko rin yan using 3 moment, kasi diba yun yung pinakabawag sa inyo. Kung hindi naman kabisado yung formula, walang problema. Meron naman yung backup na alam natin kung paano siya isolve using concept. Sa ngayon, pakita ko yung mga derived formula. For number 68 guys, meron din derived formula for the positive maximum. And ano po ang sagot? Pag positive maximum guys, gawin po yung kanyang moment diagram. Diba ito nga po yung nakakatakot na figure. Ito may ano pa oh. Parang ito nagagatas pa ito, ba't pinakalagyan? Okay, so ito po ay W, ayan yung positive maximum. Okay, WL squared over 24. Okay, ako nga kahit ayoko nung figure na to, pinipilit ko siyang i-visualize. Kasi baka someday, magamit ko, hindi sure. Di ba? Nagpa-install. Hindi ka magpapa-install. Okay, yan po ay, ano naman, teka. Okay. Baka at least may reference tayo. May reference. Oh, ito po, ayan. Installment. Pag-iwa muna din ganan yung next time. Okay? Ito namang next. Ito guys, pwede lang natin i-solve to eh. WL squared over 2L naman. Ayun. Okay? So since positive maximum po, edi WL squared tayo guys, over 24. So gawin natin, 32 by 7.5. Again natin, using formula pa naman ng literals. Don't worry sa mga nag-primo. May dyan, papakita rin natin para we have a lot of options. So ilan to guys? 75. So mas kaya naman talaga ang buhay guys, pag formula lang. Kasi direct sub lang eh. But you know the challenge, no? Sa dinami-dami ng supports, sa dinami-dami ng loading conditions, diba? Ano yung chance na talaga ma-memorize mo lahat? So, sige, sa later ka lang sa grade 69, pakita ko na yung by 3 moment equation naman. So by 3 moment guys, anong muna natin pipiliin? Siyempre mag-extend ka muna ng dilolo beam. Tama ba? So meron kay A prime. So I will select A prime, A. B. Okay lang ba yun? Yes na yes for you. Okay, so A prime, A, B. Wala kayong moment sa A. Ito pa, nakikita ko yun sa mga solution nyo guys. Sinusulat nyo yung 3 moment. Pero walang length. Alam mali.
may nakikita ko na nagsulat parang ganito, MA prime plus dalawang MA plus MB. O, tapos may 6A bar, pero walang length. So that is wrong, ha? So medyo konting aral pa siguro sa formula para at least, pwede kasi kabisado nyo naman siya, pero talagang sinusulat nyo in actual dahil nga sa pressure and panic. Minsan nawawala yung mga naiiwan sa bus eh. Di ba naiiwan sa bus yung mga formula natin or yung mga tulad ng lever arm, di ba yung naman before, mga nakakalimutan ng isulat, pero alam naman natin deep inside. Okay, so anyways, so hindi moment yung A prime AB guys, so fictitious naman yung A prime, so 0 na lang. Moment sa A unknown, and then adjacent siya guys sa 7.5 na length. Tapos may MB tayo adjacent to 7.5, so wala tayong load sa left side, pero may load tayo sa kanan, is WL cube over 4, di ba? Tanda-tanda natin yan. Tanda-tanda, pag yung... Hindi ka katanda ha. Okay, so you have here, parang di tayo maka. Ako, alas na ba? So sila pala. Okay, and then, equation 1 yan guys. For equation number 2, pwede tayong gumamit guys ng ABC. So MA ko po adjacent siya sa 7.5. Si MB naman adjacent siya sa dalawang 7.5. Si MC naman guys ay adjacent lang sa 7.5. Tapos dalawang load tayo left and right, no? Meron tayong uniform load sa left, meron din tayong uniform load guys sa kanan. And wala namang settlement between supports. So equation number 2. Now, ano pa pwedeng isipin guys between A and C? So due to symmetry, MA po ay equal lang sa MC, no? So to solve the unknowns, isolve lang natin equation 1 and 2 by mode 5. Pwede din mode 5, no? So gawin niyo lang isang variable yung MA MC, tapos yung MB naman pwede siya sa Y. So sa X na lang to, tapos sa Y na lang to guys. Okay, so tayo natin isolve if magsisimula tayo sa moment reaction. Sa anong lalabachi na sagot pag nilagay natin yung dalawang yun. So, ito gawin niyo po variable x, variable y. Ito variable x, variable y. Ito variable x din. Kung yung mode 5 na siya. Tapos yung mga constant, diba, itatranspose niyo po sa kabilang side. Okay. Kung hinge man or roller yan, guys, walang difference, no? Okay lang kahit hinge po yung itsura niyan. Parehas lang ng behavior ang ibibigay niya. Okay, so negative 150. Parehas nagkataon. O kung meron na tayo dyan, guys, pwede tayo magka-isolate. Kasi diba meron tayo dito ang fixed support. Tapos ikakat ko lang siguro yung gitna, yung B. So lalabas si MB. Okay, tapos ito naman po, yung ating reaction sa A. So ginawa ko lang cut-isolate ako sa B. So cut B, isolate left. Okay? So MA ko po ay nagkakaroon ng negative 150 din. May uniform load, 7.5. May reaction ka dito RA. O solve natin si RA guys. Summation ng, antay ng moment left equals sa moment right. Am I right? Am I wrong? So ML equal M right. So RA, upward moment. 32 to, no? So 32, 7.5, then kalahati. Minus 150 equals negative 150. So ilan po si RA pag sinolve? 120. Due to symmetry, saan din equal si RA guys? RC, no? Kaya sila. So 120 daw to guys. So kilonewtons. So due to symmetry, RC is also 120. So pag dinoy mo na yung kanina guys, edi may 120 ka dito, may 120 ka dito sa kabila, edi yung RB na lang nawawala, di ba? So 32, and then total niya, 15. So may forces vertical, so you have dalawang 120 plus RB minus 32 by 15. So yun solve RB na. So medyo mahaba lang sige, kasi conceptual naman to eh. And hindi naman masasayang yan, kasi nga, meron ka pang mga kasunod na tanong, na for sure mag-base lang din dito sa team moment natin, makikita niyo yan. Okay, so you have 240 naman. So same lang sa results, di ba, nung ating pong derived formula. Kaya nga kapag naman tinry nyo siya ng team moment, pari-realize rin naman na may mga shortcut siya. Kapag may roller sa support or may roller sa gitna, fixed-ended, pwede pa lang parang tributary area na lang. O yun yung parang tayo dun guys. Kasi imagine no, yung gitnang to, bubuhatin niya yung kaliwa sa kanan, kaliwa sa kaliwa. Ano? Kaliwa sa... bubuhatin niya yung kalahati sa kaliwa, bubuhatin niya yung kalahati sa kanan. So that's total of 7.5 lang din. And then yung support po na to guys sa may left side, ang bubuhatin niya lang yung ito. So parang na-distribute lang din siya equally, no? Kasi ito rin, ganun din ang eksena. That's why medyo madali naman siyang i-memorize. Kasi malaking time din naman yung masasibak mo. Pero ang gusto lang natin i-point out guys, dapat kung may mental block man sa inyo, dapat meron pa rin kayong backup. Okay lang na mahaba yung backup. Guys, kasi naman nung pasa kayo ng maaga, di ba? Ubusin nyo na lang yung oras. Ninyo sa mga conceptual solution, okay? That's it. And then yung positive moment naman guys, pwede tayo magka-isolate. So for, anong number to? 67 to, no? So alternative lang for 67. Yan, solve natin. Yung 68 naman guys is cut-isolate. Magpanggap tayo hindi natin alam kung nasan po ang positive maximum. Pero alam natin na yung shear dyan. So sabihin natin X muna yan. Ganyan lang natin alam. So ito po ay negative 150, no? Si MA. Kasi yung RA na solve na rin naman dito. 120. Okay? So uniform load. So kung mapapagap tayo guys, shear equal to 0. 120 minus 32 by X equal to 0. How much is X guys? Ano mapapansin? Kalahati lang po yan ng 7.5. So it will be at the midspan. Pero okay lang, sinulog pa rin naman natin. So positive maximum nyo po will be equal to, so RA pataas. Yung uniform load, pababachi. So half ang lever arm. And yung moment, don't forget, pababa din. So how much is our positive maximum mo? So nasolve pa rin natin, no? Yung 67 and 68 with the use of theory. Diba? Yung parang concept pa rin po ng theory. Na 3 moment equation. So 75, same answer sa yung direct formula. Per row,
Plok. Ay, okay. Tapos guys, kung hinahanap po natin yung length ng beam subjected sa negative bending, tingnan niyo yung moment diagram ko. Ano yung tinutukoy doon ng problem? Di ba? Negative bending, negative bending, negative bending. So, ibig sabihin, gusto niyo sanang sukatin. Gaano ba ito kahahaba? Total. So, yan yung parte ng beam na subjected sa negative bending. Anong magandang way para ma-solve yan? Eh, di yung boundary niya, which is what? Zero moment. Tama? Ito naman. Lahat yan, zero moment. So, mag-solve ako guys ng location na lang, ng zero moment. So, for number 69, ayan, tulad yan guys. Yung number 69, hindi na yung derived value. Kumbaga, puro tayo memorize, no? Ang minimemorize lang natin, syempre, mga moment, mga reaction, mga deflection. Eh, paano magalit yung mga tanungan? Di ba? Hindi naman sa mga praksi, yung ugali niya ngayon, nag-ano siya, nag-modify ng mga question, ganun. So, possible, naisip niya yung ganitong tanong. So, kung iisipin natin guys, magkaka-isolate lang ako, wherein the moment should be equal to 0. Kasi ngayon yung parang limit na magbabago yung moment nyo from negative to positive. Okay, so 32 to, and then x to guys, tapos may moment ditong negative 150, and may reaction ditong 120. So, pag sinet natin guys, moment to 0, so 120 by x, minus 32 by x over 2, minus 150, dapat equal to sa 0. So, how much will be my x? Will be my x. Then, agree ba kayo guys na yung masusolve kong x dyan? Eh, pare-parehas lang dito. Pero dito sa gitna, syempre hatiin niya yan. Dalawang x yan. Tama ba yun? Kaan naman nak? So, x din pa. Di ba, symmetric naman sila eh. Di ba? Hindi ba? Okay, 1.58. Okay, yung sagot guys, ikaw na lang ang bulbasor. Okay, so the length of beam subjected to negative bending ay 4 na pirasong x guys. Agad, tingnan nyo dito. Yung buong length ng beam subjected sa negative bending ay 4 na pirasong x. Ilan yan siya? Wala siya ganina kay Sky. 6 point. Ano na, wala din siniduga. Ibig sabihin, yung natirang length, yun naman yung beam, part ng beam na subjected sa positive bending. Tama, Chi. Tama, Chi. Okay, sige. Last two situations. Ayan, konting capital lang guys. So, check ko pa yung item analysis, di ko na nakita yung sumunod. So, 68 nga, medyo madaming nadali. So, baka nag-formula piece yung iba dyan, tapos mali naman ng formula. Baka WS squared over 8. Ala, hindi yun. Okay, baka WS squared over 12. Pang negative bending naman yun. Now, so again, if you memorize formula, if you rely on the formula, then you have to make sure that you know how to use the formula. You know kung saan siya ina-apply. Okay, if yun yung discarte mo sa pag-aaral ng mga topics. No? Pero kung conceptual ka kasi guys, tulad yan sa three-moment equation, wala kang problemahin kung anong uri ng load, anong uri ba yan ng ano, di ba? Kasi anything can be solved using the concept ng three-moment. Kumbaga isang weapon lang siya, pero kaya na niyang banatan lahat ng tanong. Yun yung kagandaan guys ng mga conceptual question. Unlike sa formula, isang formula specific lang siya dito. Pag iba na yung naging condition, iba na naman. Di ba? Tagyan yung 120 at 150. Ito lang din guys, yung mga nasusolve natin kanina pa yan. 20, 150, mga sinolve lang din natin. Okay na to. Okay, 69. Ayun. Lalo na yung 69 guys, apakababa din po. Ano? So, ayun, mali siya guys. Baka shear yung sinukat nyo, kaya majority answer level D. Baka naman shear ang tinignan ninyo guys na drawing. Kasi mali yun. Sige, last two situations tayo guys. Situation 24.